Lumayas ka sa pamamahay na ito, Frida. Wala kaming kailangan na isang mapaglalarong babaeng tulad mo sa marangal na pamilyang De La Vega. Ngayong araw, tinatapos na namin ang lahat ng ugnayan sa'yo. Ang boses ni Donata ay parang isang matalim na balisong na humiwa sa katahimikan ng malaking hapagkainan. Nanigas si Frida sa kanyang kinatatayo, habang hawak pa rin ang sandok na puno ng mainit na adobo. Ang usok mula sa niluluto niyang espesyal na putahe ay tila sumasakal sa kanyang hininga. 3 oras niyang masusing tinimplahan ang pagkain yon, tinitiyak na ang bawat sangkap ay perpekto para sa ika-15 anibersaryo ng kasal nila ni Mateo at para na rin sa kaarawan ng kanyang biyenan. Ngunit ang regalong natanggap niya ay isang malakas na sampal na nagpalingon sa kanyang muka at nag-iwan ng lasang kalawang sa kanyang bibig. "Mama, ano pong ibig ninyong sabihin?" Ang tanong ni Frida ay isang pabulong na pakiusap, halos hindi marinig sa gitna ng mga kamag-anak at kapitbahay na nga yu'y nakatingin sa kanya ng may halong pandidiri. "Don't act innocent, Frida. Akala mo ba hindi namin malalaman ang kalaswaan mo?" Galit na hiyaw ni Mateo habang inihahagis sa kanyang harap ang isang tumpok na mga larawan. Dahan-dahang yumuko si Frida. Ang kanyang mga kamay na kanina lang ay masayang naghahanda ng piging ay nanging inig na ngayon. Sa mga larawan nakita niya ang kanyang sarili o ang isang babaeng kamukhang-kamukha niya na nakikipaghalikan sa isang lalaking hindi niya kilala sa loob ng isang madilim na silid. Ang bawat retrato ay tila isang dagok sa kanyang dibdib. Alam niyang hindi siya yon, ngunit ang tindi ng pagkakaayos ng mga ebidensya ay tila sadyang ginawa upang hindi siya makapangatwiran. "Mateo, maniwala ka sa akin. Hindi ako ito. You know me, 15 years tayong nagsama. I have been a faithful wife." Pakiusap ni Frida, ang kanyang mga mata ay nagsisimulang mangilid ng luha habang nakatingin sa asawang minahal niya ng higit sa kanyang sarili. "Faithful? You call this being faithful?" Lumapit si Mateo sa kanya. Ang mukha nito ay puno ng put na tila nakalimutan na ang lahat ng gabi ng pag-aalaga ni Frida sa kanya noong siya ay may sakit. "Nakakasuka ka. Habang nagpapahirap ako para sa pamilyang ito, nakikipagtalik ka sa kung sino-sino. I-explain mo ito, Frida. Tell me, paano mo nagawang dumihihan ang apelido ko?" "Mateo, please." "Makinig ka muna." Hikbi ni Frida. Ngunit ang kanyang boses ay nalunod sa malakas na halahak ni Donata. "Huwag mo nang sayangin ang laway mo, Mateo. Isang ahas ang pinatuloy natin sa bahay na ito," wika ni Donata, habang inilalapag ang isang makapal na dokumento sa ibabaw ng lamesa sa tabi ng mangkok ng adobo na dahan-dahang lumalamig. "Pirpirmahan mo ito, Frida. Isang waiver na nagsasabing isinusuko mo ang lahat ng karapatan mo sa pamilyang ito at sa mga ari-ariang nakuha ninyo ni Mateo. Kung hindi kakasuhan ka namin ng adultery at titiyakin kong mabubulok ka sa kulungan." Nararamdaman ni Frida ang panlalamig ng kanyang mga dulo ng daliri. Ang bawat tibok ng kanyang puso ay tila isang martil o na nagpapadugo sa kanyang kaluluwa. Tumingin siya sa paligid, umaasang may isang taong maninindigan para sa kanya. Ngunit, tanging mga matang mapanghusga at mga bulong ng pangungutya ang kanyang natagpuan. Ang mga taong pinakain niya, pinahiram ng pera at tinulungan sa oras ng kagipitan, ay naroon lamang upang panoorin ang kanyang pagbagsak. "Pirpirmahan mo ito o itatapon kita sa labas nang walang kahit na anong saplot sa katawan." Muling banta ni Donata, ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa kasakiman. "Choose now, Frida. Ang dangal mo o ang kalayaan mo?" Nabitawa ni Frida ang sandok. Bumagsak ito sa sahig, ang tunog ng metal na tumama sa semento ay umalingaw-ngaw sa buong bahay, isang hudyat ng pagtatapos ng isang kabanata ng kanyang buhay. Tiningnan niya ang kanyang asawa, umaasang makakita ng kahit katiting na pag-aalinlangan, ngunit tanging kawalan ng pakialam ang nakita niya sa mga mata ni Mateo. Sa sandaling iyon, isang bahagi ng puso ni Frida ang tuluyang namatay. Ngunit sa gitna ng abo ng kanyang pagkatao, isang kakaibang lamig ang nagsimulang mamuo. Dahan-dahan niyang kinuha ang panulat. Ang bawat titik ng kanyang pangalan sa dokumentong yon ay tila isang sumpa.
Hindi nila alam hindi ang pagkawala ng yaman ang masakit sa kanya kundi ang katotohanang ang taong pinagkatiwalaan niya ng 15 taon ay ang siya ring kukuha ng lahat mula sa kanya. Nang matapos ang pirmahan, marahas na hinablot ni Mateo ang kanyang braso at kinaladkad siya patungo sa pintuan. Ang ulan sa labas ay nagsisimulang bumuhos ng malakas. Tila nakikiramay sa kanyang pighati. "Huwag ka nang babalik dito. You are dead to us, Frida." Ang huling salitang binitawan ni Mateo bago niya marahas na itinulak ang asawa palabas. Bumagsak si Frida sa basang semento ng kanilang driveway. Ang ulan ay agad na nagpabasa sa kanyang manipis na bestida, ngunit ang lamig ng panahon ay wala sa lamig na nararamdaman niya sa kanyang dibdib. Habang naririnig niya ang malakas na pagkakalak ng gate, nanatili siyang nakadapa sa putikan. Ang amoy ng adobo ay nananatili pa rin sa kanyang mga kamay, isang mapait na paalaala ng kanyang pagpapakababa at pagsasakripisyo. Tumayo si Frida, nang dahan-dahan ang kanyang buhok ay nakadikit na sa kanyang basang muka. Hindi siya sumigaw, hindi siya nagmura. Tumingin siya sa bintana ng silid na tinulugan nila ni Mateo sa loob ng 15 taon, kung saan nakita niyang nakatayo si Donata at Mateo, may hawak na baso ng alak at tila nagdiriwang. Sa gitna ng hagulhol ng langit at nat-ngat ng kulog isang katanungan ang bumabagabag sa kanyang isipan na hindi niya mailis. Bakit kailangang sa araw pa ng kanilang anibersaryo at gaano na kaya katagal binalak ng pamilyang ito na itapon siya sa kalsada na parang isang basurang wala nang pakinabang? Frida wiped the mud from her face with a hand that was no longer trembling. As she took her first step away from the only home she knew, she felt something cold and hard inside her chest. A secret she had kept for years, a secret that was about to become the De La Vegas' worst nightmare. Ang bawat patak ng ulan ay tila mga karayom na tumutusok sa balat ni Frida. Ngunit ang lamig ng bagyong sumasakal sa Maynila ay walang-wala kumpara sa yelong namumuo sa kanyang puso. Hawak ang isang maliit na maleta na tanging naglalaman ng ilang pirasong damit at ang kanyang mga lihim, naglakad siya sa gilid ng kalsada, habang ang bawat hakbang niya sa putikan ay nagdudulot ng isang basang tunog na tila nanunuya sa kanyang kalagayan. Huminto siya sandali at lumingon sa malaking mansyon ng mga De La Vega. Mula sa labas ng mataas na iron gate, kitang-kita niya ang liwanag ng mga chandelier sa loob ng sala. Maririnig ang mahinang tunog ng tawanan at ang kalansing na mga kupita ng alak. Ang pamilyang pinagsilbihan niya sa loob ng 15 taon ang pamilyang tinalikuran niya ang sariling pangarap para lamang alagaan ay mabilis na nakalimot. Para silang mga buyang katatapos lang lumamon ng isang biktima, busog at nagdiriwang sa gitna ng kanyang pagdurusa. How could they do this 15 taon, Mateo? 15 taon akong naging sunod-sunuran sa inyo. Bulong ni Frida sa kanyang sarili, ang kanyang boses ay nanginginig. Hindi dahil sa ginaw, kundi dahil sa matinding put na nagsisimulang sumunog sa kanyang pagkatao. Naalala niya kung paanong tuwing umaga ay siya ang unang gumigising upang ipaganda ng kape si Donata, kung paanong tiniis niya ang mga masasakit na salita nito tungkol sa kanyang pagiging ulila at walang pinag-aralan. Tiniis niya ang lahat dahil naniwala siya sa pangako ni Mateo na siya ang kanyang forever. Ngunit ang forever na yon ay nagtapos sa isang peking retrato at isang marahas na pagtataboy. Isang anino ang gumalaw sa bintana ng ikalawang palapag. Nakita ni Frida si Mateo na nakatayo roon, ngunit hindi siya nag-iisa. Isang babae ang yumakap sa kanya mula sa likod, si Teresa. Ang babaeng palaging ipinapakilala ni Mateo bilang kanyang business consultant ay naroon na ngayon ang ang pwesto. Ang ilang minuto pa lang ang nakakalipas ay pag-aari ni Frida. Ang sakit na naramdaman ni Frida ay tila isang malaking pader na gumuho sa kanyang ibabaw. Hindi lang pala siya pinalayas. Matagal na siyang pinalitan. You will regret this, Mateo. Tinitiyak ko sa iyo, hihilingin mong sana ay hindi mo na lang ako nakilala. Ang sumpa ni Frida habang ang kanyang mga kuko ay bumaon sa hawakan ng kanyang maleta. Nagpatuloy siya sa paglalakad, hindi alam kung saan pupunta. Ang kanyang mga paa ay namamanhid na sa lamig ng baha at ang kanyang pandinig ay tila nababalot ng isang makapal na kumot ng kalungkutan.
Sa bawat sasaking dumadaan at nagwisik ng maruming tubig sa kanyang katawan, mas lalong tumitibay ang isang desisyon sa kanyang isipan. Hindi siya mamamatay sa gabing ito. Hindi siya papayag na ang kwento niya ay magtapos sa isang maruming kalsada. Biglang bumagal ang isang itim na sasakyan sa kanyang tabi. Ang ugong ng makina nito ay malalim at dekalidad, isang tunog na hindi karaniwan sa madilim na bahaging ito ng subdivision. Huminto ang sasakyan sa kanyang tapat. Ang mga gulong nito ay nagdulot ng isang maliit na alon sa baha. Dahan-dahang bumaba ang bintana ng sasakyan. Isang lalaking nakasuot ng pormal na barong ang sumilip mula sa loob. Ang kanyang mukha ay seryoso, ngunit may bahid ng paggalang sa kanyang mga mata. Madam Frida. Ang tawag ng lalaki, ang kanyang boses ay baritono at puno ng otoridad. Matagal na po kayong hinihintay ng inyong ama. Pinapunta niya ako upang sunduin kayo. Natigilan si Frida. Ang salitang ama ay tila isang banyagang tunog sa kanyang pandinig. Ang kanyang ama ay matagal nang nawawala, isang alaala na lamang mula sa kanyang kabataan. Ngunit ang gintong emblem sa pintuan ng sasakyan, isang leong may hawak na espada, ay pamilyar sa kanya. Yon ang tatak ng Navarro Group, ang dambuhalang korporasyon na kamakailan lang ay usap-usapan sa buong Asya. Sino ka? Anong? Kailangan niyo sa akin? Tanong ni Frida, ang kanyang depensa ay nakataas pa rin. Ako po si Gabriel, ang inyong pansamantalang legal counsel? Sagot ng lalaki sabay, bukas ng pinto ng sasakyan. Wala na po kayong dapat ikatakot. Mula sa sandaling ito ang mga De La Vega na ang dapat manginig sa takot. Sakay na po kayo, madam. Oras na para bawiin ang lahat ng ninakaw nila sa inyo. Tumingin si Frida sa loob ng marang, yang sasakyan. Pagkatapos ay muli sa madilim at basang kalsada ang kanyang kinatatayuan. Ang ulan ay patuloy pa ring bumubuhos, ngunit sa unang pagkakataon sa loob ng 15 taon, nakaramdam siya ng init, isang apoy ng paghihiganti na handang tumupok sa lahat ng humarang sa kanyang daan. Hakbang-hakbang, pumasok siya sa loob ng sasakyan, iniwan ang putikan at ang masakit na alaala ng kanyang nakaraan. Habang dahan-dahang sumasara ang pinto, tanging ang tunog ng ulan sa labas ang natira. Ngunit sa loob ng sasakyan, ang katahimikan ay puno ng panganib. Gabriel? Tawag ni Frida habang nakatingin sa labas ng bintana, pinapanood ang mansyon ng mga De La Vega na dahan-dahang lumiliit sa malayo. Ano po yun, madam? Gusto kong malaman, gaano karami ang utang ng pamilya De La Vega sa Navarro Group? Isang manipis na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Gabriel habang pinapaandar niya ang sasakyan. Sapat na po upang gawin silang mga pulubi sa loob ng isang gabi, madam. Sapat na po upang ang bawat hininga nila ay pag-aari niyo na. Humilig si Frida sa malambot na sandalan ng upuan, ang kanyang mga mata ay nananatiling nakapokus sa dilim. Ang labanan ay hindi pa nagsisimula, ngunit alam niyang sa huli siya ang huling tatayo. Madam, nandito na tayo. Hindi na kayo kailangang magkunwae pa. Ligtas na kayo. Ang boses ni Gabriel ay tila isang malambot na musika na nagpatahimik sa ingay ng ulan sa labas. Huminto ang sasakyan sa basement ng isang eksklusibong 5-star hotel sa Bonifacio Global City. Dito ang hangin ay hindi amoy usok o baha, kundi amoy mamahaling pabango at kalinisan. Pagbaba ni Frida ang kanyang mga sapatos na puno ng putik, ay nag-iwan ng bakas sa makintab na sahig, isang maruming marka sa gitna ng karangyaan, tulad ng kanyang sugatang puso sa gitna ng marangal na lipunan. Pagpasok sa loob ng presidential suite, agad siyang sinalubong ng init ng silid. Ngunit bago pa man siya makapagpahinga, dumiretso si Frida sa malaking salamin sa banyo. Tinitigan niya ang kanyang sarili. Ang kanyang buhok ay gulo-gulo, ang kanyang muka ay maputla, at sa kanyang kanang pisingi ay malinaw pa rin ang pamumula ng marka ng sampal ni Donata. Dahan-dahan niyang hinaplos ang markang iyon. Hindi ito masakit, ngunit ito ang nagsilbing selyo ng kanyang kalayaan. Salamat sa sampal na ito, Donata. Bulong niya sa salamin, ang kanyang boses ay wala ng bakas ng paghikbi. Dahil dito, wala na akong utang na loob sa inyo. Wala na akong dahilan para maging mabait. Binuksan niya ang kanyang maliit na maleta.
Sa ilalim ng ilang pirasong damit, kinuha niya ang isang itim na hard drive at isang maliit na recording device na hugis brooch. Ito ang kanyang mga armas. Sa loob ng 12 taon, simula nang matuklasan niya ang paglustay ni Mateo sa pera ng kumpanya noong 3 taon ng kanilang kasal, hindi siya nanatiling bulag. Alam niya ang bawat illegal na transaksyon, ang bawat sugal ni Donata, at ang bawat lihim na pagkikita ni Mateo at Teresa. Lumabas siya ng banyo na nakasuot na ng isang puting silk robe. Nakatayo si Gabriel sa tabi ng bintan, may hawak na tablet at tila may sinusyuring mga dokumento. "Gabriel, kumusta ang lagay ng mga accounts?" tanong ni Frida habang nauupo sa tapat ng kanyang laptop. Ang kanyang mga daliri ay mabilis na gumalaw sa keyboard, ang bawat pindot ay naglalabas ng mga graph at numero na hindi maiintindihan ng isang ordinaryong tao. "Madam, as you suspected, Donata signed the loan agreement with the Navarro Group using the property title as collateral. Akala niya ay isang private lender lang ang kausap niya. Hindi niya alam na ang kumpanyang pinagkakautangan niya ay subsidiary ng inyong ama." Paliwanag ni Gabriel, ang kanyang tono ay propesyonal, ngunit may halong paghanga. "In 3 days, the interest will spike. They won't be able to pay it even if they sell their souls." Isang malamig na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Frida. "They wanted to take my house. The only thing my real father left for me. Ngayon kukunin ko sa kanila ang lahat ng itinuturing nilang mahalaga. Ang kanilang pangalan, ang kanilang danggal, at ang bawat sentimong ninakaw nila sa akin." "Madam Mai, isang bagay lang akong gustong itanong." Wika ni Gabriel, lumapit siya ng kaunti, ang kanyang mga mata ay nanunuri. 15 years. Bakit na yun lang kayo kumilos? You had the evidence 5 years ago when your father found you. Bakit hinintay niyo pang saktan nila kayo ng ganito? Sandaling natigilan si Frida. Tumingin siya sa malayo sa mga ilaw ng lungsod, na tila mga bituing na lunod sa dilim. "Dahil naniwala ako sa milagrong Gabriel, naniwala ako na baka isang araw mahalin nila ako ng totoo. Na baka sapat na ang pagsisilbi ko para uring nila akong pamilya. I wanted to give them a chance to be human." Huminga siya nang malalim ang kanyang dibdib ay sumisikip sa alaala ng 15 taon ng pagtitiis. "But tonight, they prove that they are nothing but wolves, and I am no longer the sheep." Kinuha ni Frida ang isang tablet at binuksan ang isang file. Lumabas to ng boses ni Donata mula sa isang recording noong nakaraang linggo. "Huwag kang mag-alala, Mateo, kapag nakuha na natin ang lupa ng babaeng, yan itatapon natin siya sa kalsada. Wala siyang silbi, kundi ang maging katulong dito." Ang bawat salita ay parang lason na dumadaloy sa silid. Pinatay ni Frida ang recording. Ang katahimikan ay muling bumalot sa kanila, ngunit ito ay katahimikang puno ng nagbabagang pot. "Handa na ang lahat, madam," wika ni Gabriel. "The board of directors is waiting for your signal. Your father is ready to introduce you as the new COO of the Navarro Group." "Hindi muna ngayon?" sagot ni Frida. Ang kanyang mga mata ay nagniningning sa ilalim ng ilaw ng chandelier. "Gusto ko silang panuring mabulok sa sarili nilang kasakiman. Gusto ko silang makitang unti-unting nawawala ng hininga bago ko ibigay ang huling dago." Tumayo siya at lumapit sa bintana, tinitigan ang direksyon kung nasaan ang mansyon ng mga De La Vega. Sa kanyang isipan, nakikita na niya ang pagguho ng kanilang palasyo. "Gabriel?" Tawag niya nang hindi lumingon. "Yes, madam?" "Siguraduhin mong hindi makakatulog ng mahimbing si Donata ngayong gabi. Send the first notice of payment. Gusto kong malaman nila na ang kamatayan ng kanilang karangyaan ay nagsimula na." Habang dahan-dahang iniinom ni Frida ang kanyang tsa, isang maliit na kahon sa ibabaw ng lamesa, ang kumuha ng kanyang atensyon, isang regalo na hindi pa nabubuksan. Nang buksan niya ito, nakita niya ang isang mamahaling kwintas na may pendant na leong ginto, ang simbolo ng kanyang tunay na pagkatao. Ngunit sa ilalim ng kwintas, may isang maliit na papel na may nakasulat na numero. Isang numerong hindi niya kilala, ngunit may kasamang mensahe na nagpatigil sa tibok ng kanyang puso.
Alam ko ang totoo mong plano, Frida. Hindi lang ikaw ang may hawak ng alas. Nabitawan ni Frida ang papel. Sino ang nakakaalam ng kanyang plano? Sino ang nagpadala ng mensaheng ito sa loob ng isang secured na hotel? Isa pang milyon. I-all-in mo na ang lahat ng yan, Mateo. Ngayong wala na ang pabigat na babaeng yon sa buhay natin, tayo na ang magdidikta ng suwerte. Ang boses ni Donata ay puno ng katiyakan habang nakaupo siya sa gitna ng isang pribadong silid sa isang marang, yang casino sa Parañaque. Sa kanyang harap ay nagkumpol ang mga makukulay na chips na nagkakahalaga ng milyon-milyon ang rang hindi naman talaga sa kanya. Ang usok ng tabako ay bumabalot sa silid, lumilikha ng isang maruming hamog na tila sumasalamin sa bulok na moralidad ng mag-inang De La Vega. Si Mateo na nakasuot ng mamahaling suit ay tumawa ng malakas habang hinahaplos ang balikat ng kanyang bagong consultant na si Teresa. Tama si Mama Teresa. Sa wakas malaya na tayo sa mapurol na mukha ni Frida. Akala niya ay habang buhay siyang magiging reyna ng bahay na iyon? Nayon kalsada na ang kanyang sala. Habang nagtatawanan sila, hindi nila alintana ang bawat pitik ng mga baraha sa ibabaw ng lamesa. Ang bawat pagkatalo ni Donata ay sinasalubong niya ng panibagong taya. Para sa kanya, ang titulong nakuha nila kay Frida ay isang walang hanggang balon ng kayamanan. Hindi niya alam ang titulong yon ay isang pain na unti-unting sumasakal sa kanilang leeg. Don't worry, Donata. Sa ganda at yaman ninyo, hindi kayo maubusan ng swerte. Pang-uuto ni Teresa, ang kanyang mga mata ay nagninining sa kasakiman habang nakatingin sa mga chips sa lamesa. Ngunit ang tawa ni Donata ay biglang naputol nang muling ibagsak ng dealer ang huling baraha. Ang katahimikan ay tila isang mabigat na kumot na bumagsak sa kanila. Talo ang lahat. Ang milyong-pisong itinaya ni Donata ay dahan-dahang kinuha ng dealer, naglalabas ng tunog ng plastik na nagkikiskisa na tila nanunuya sa kanyang pagkagapi. Paano nagyari yon? Ang boses ni Donata ay nanginginig na ngayon ang kanyang mukha, na kanina lang ay puno ng kapalaluan ay biglang naging maputla. Mateo, kailangan nating tumaya ulit. Isa pa. Kunin mo ang dokumento mula sa vault. Mama, sagad na tayo. Yun na ang huling perang hiniram natin sa private lender. Bulong ni Mateo ang kanyang kaba ay nagsisimula na ring lumitaw sa kanyang pawisang Eksaktong sa sandaling iyon, ang pinto ng pribadong silid ay bumukas ng walang katok. Isang lalaking nakasuot ng itim na Amerikana ang pumasok, hawak ang isang pulang envelope na may tatak ng isang leong ginto. Ang bawat hakbang nito sa karpet ay tila isang banta ng kamatayan. Isang mensahe mula sa Navarro Group para sa inyo, Madam Donata. Ang malamig na tinig ng lalaki ay nagpatahimik sa buong silid. Nanginginig ang mga kamay ni Donata habang binubuksan ang envelope. Ang kanyang hininga ay naging mababaw at mabilis nang mabasa ang nilalaman nito. Isang demand letter. Ang utang na inaakala niyang may 6 na buwang palugit ay kailangang bayaran sa loob ng 48 oras dahil sa paglabag sa mga tuntuning ng collateral. 48 hours hindi maaari. Sabi ng agent, may 6 na buwan kami. Sigaw ni Donata, ang kanyang boses ay naging matinis sa takot. Ang kontrata tang nilagdaan ninyo ay malinaw, madam. Anumang pagsusugal gamit ang collateral funds ay otomatikong magpapawalang bisa sa grace period. Paliwanag ng lalaki ng walang emosyon bago siya tumalikod at lumabas. Nabitawan ni Donata ang papel. Ang kanyang mga mata ay pabalik-balik na tumingin kay Mateo at Teresa. Mateo, gawin mo ang lahat, ibenta mo ang mga lumang gamit sa bahay. Tawagan mo ang mga kaibigan natin. Ngunit si Mateo ay tila estatwang nakatitig sa kawalan. Ang kanyang consultant na si Teresa ay dahan-dahang lumalayo, ang kanyang mga mata ay wala na ang kaninang paghanga kundi isang malamig na pag-iwas. Wait, Teresa, saan ka pupunta? Tanong ni Mateo, ang kanyang boses ay puno ng desperation. I have a meeting, Mateo. We'll talk later. Mabilis na sagot ni Teresa bago ito tuluyang lumabas ng silid nang hindi man lang lumingon. Habang naiwan ang mag-ina sa gitna ng malawak at malamig na silid ng kasino, ang tunog ng ulan sa labas ay muling pumasok sa kanilang pandinig, ang parehong ulan na sumaksi sa kanilang pagtatapon kay Frida.
Ang bawat anino sa silid ay tila nagiging mukha ni Frida na nanonood at naghihintay sa kanilang pagbagsak. Hindi nila alam sa isang madilim na sulok ng kasino, isang surveillance camera ang nakatutok sa kanila. At sa kabilang panig ng screen sa loob ng isang tahimik na opisina si Frida, ay dahan-dahang umiinom ng kanyang alak habang pinapanood ang bawat patak ng pawis ni Donata. "The clock is ticking, Donata," bulong ni Frida. Sa hangin ang kanyang mga mata ay kasing lamig ng gabi. "And I'm just getting started." Isang bagong notification ang lumitaw sa phone ni Frida. Isang message mula sa parehong hindi kilalang numero. "The house is ready to collapse, but are you ready for who is hiding in the rubble?" Hindi lahat ng kamay na humahawak sa iyo ay nagliligtas, Frida. Ang iba ay humahawak lang para tiyaking hindi ka makakaalis sa pagkakalunod. Ang mga salitang ito mula kay Gabriel ay tila isang malamig na hangin na dumaan sa pagitan nila sa loob ng marangyang suite. Nakatayo ang binate sa tapat ng bintana, ang refleksyon ng kanyang mukha sa salamin ay tila isang maskara na mahirap basahin. Habang dahan-dahang inaayos ni Frida ang kanyang kwintas, naramdaman niya ang isang pamilyar na kaba ng isang taong sanay ng traidurin ng tadhana. "Anong ibig mong sabihin, Gabriel?" Tanong ni Frida, ang kanyang boses ay nananatiling matatag kahit na ang kanyang kalooban ay nagsisimulang mag-alinlangan. "Akala ko ba ay narito ka para tulungan akong bawiin ang lahat?" Humarap si Gabriel sa kanya. Ang liwanag mula sa labas ay nagbibigay ng anino sa kanyang mga mata dahilan upang magmukha siyang isang stranger sa paningin ni Frida. "Tulungan, oo. Pero kailangang malinaw sa atin ang laro, madam. You want revenge and I want results. Sa mundong ito walang ibinibigay ng lebre kahit pa ang katarungan." Lumapit si Gabriel at inilapag ang isang folder sa harap ni Frida. Sa loob nito ay ang mga dokumento ng paglilipat ng pagmamay-ari ng lupang kinuha kay Frida. Ngunit may isang bagay na kumuha ng atensyon ni Frida. Ang pangalan ng kumpanyang kukuha ng lupa ay hindi Navarro Group, kundi isang shell company na nakarehistro sa ilalim ng pangalan ni Gabriel. "Bakit nasa pangalan mo ito?" Ang tanong ni Frida ay mabilis at puno ng talim. "It's for your protection, Frida." Mabilis na sagot ni Gabriel, ngunit ang bilis ng kanyang pagsagot ay tila isang pulang bandila sa isipan ni Frida. "The Navarro Group is too big. Magiging mainit ang mata ng media at ng gobyerno kapag nalaman nilang kinuha ng isang higanteng korporasyon ang ari-arian ng isang bumagsak na pamilya." "I'm just a shield." Tinitigan ni Frida ang mga mata ni Gabriel. Sa loob ng 15 taon natuto siyang magbasa ng kasinungalingan sa mukha ni Mateo. At ngayon, nakikita niya ang parehong kislap ng ambisyon sa mga mata ng lalaking inaakala niyang kanyang tagapagligtas. Ang sweet na kanina lang ay tila isang kanlungan, ay biglang naging pakiramdam ng isang gintong hawla. "You're smart, Gabriel." Masyadong smart, pulong ni Frida habang dahan-dahang isinasara ang folder. "Pero wag mong kakalimutan na ako ang dumaan sa impyerno sa loob ng 15 taon. I can smell a traitor from a mile away." Isang sandali na mabigat na katahimikan ang namagitan sa kanila. Ang tanging maririnig ay ang mahinang ugong ng aircon at ang tibok ng puso ni Frida na tila isang tambol ng digmaan. Ngunit bago pa makasagot si Gabriel, tumunog ang telepo o ni Frida. Isang bagong mensahe mula sa hindi kilalang numero. "The lawyer is not your friend. Look at the hidden pocket of his briefcase." Agad na lumingon si Frida sa briefcase ni Gabriel na nakabukas ng bahagya sa sofa. Habang abala si Gabriel sa pagsagot ng isang tawag sa kabilang bahagi ng silid, dahan-dahang lumapit si Frida. Sa gitna ng kanyang mabilis na paghinga, isinilip niya ang kanyang kamay sa tila nakatagong bulsa nito. Doon naramdaman niya ang isang maliit at matigas na bagay. Isang USB drive na kamukhang-kamukha ng USB drive na naglalaman ng kanyang mga orihinal na ebidensya na inaakala niyang nawala sa gabi ng bagyo. Ang pakiramdam ng pagkakanulo ay tila isang malakas na sampal na mas masakit pa kaysa sa sampal ni Donata. Ang lalaking nangako ng katarungan ay siya rin palang kumuha ng kanyang huling alas. Nanigas si Frida habang naririnig ang mga hakbang ni Gabriel na pabalik sa kanyang kinaroroonan. "Madam, kailangan nating umalis."
The preliminary hearing is set for tomorrow morning. Wika ni Gabriel, ang kanyang boses ay tila wala namang nangyayaring masama. Ibinalik ni Frida ang kanyang kamay sa kanyang gilid, itinatago ang panging inig nito. Tumingin siya kay Gabriel at pilit nung umiti, isang ngiti na kasing talim ng isang labaha. Of course, Gabriel. Let's go. Gusto ko nang makita ang mukha ni Donata kapag nalaman nilang wala na silang matatakbuhan. Habang naglalakad sila, palabas ng suite bawat hakbang ni Frida ay puno ng bagong plano. Hindi na lang ang mga De La Vega ang kanyang kalaban. Ngayon, kailangan niyang makipaglaro sa isang ahas na nasa loob mismo ng kanyang bakuran. Samantala sa lumang mansyon ng mga De La Vega, ang katahimikan ay tila isang mabigat na parusa. Nakaupo si Donata sa madilim na salayakap ang kanyang sarili habang pinapanood ang bawat patak ng ulan sa bintana. Ang 48 oras na palugit ay dahan-dahang nauubos at kasabay nito ang pag-asa na mananatili silang makapangyarihan. Mateo! Tawag ni Donata sa kanyang anak na kanina pa pabalik-balik sa paglalakad. Ano mawala tayong pera? Wala tayong kakampi. Hiyaw ni Mateo. Ang kanyang muka ay puno ng desperation. May isang paraan pa. Bulong ni Donata, ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa dilim. Kung hindi natin kayang bayaran ng utang, kailangan mawala ang taong humihingi nito. Hanapin mo si Teresa. Sabihin mo sa kanya oras na para gamitin ang regalo na ibinigay niya sa atin. Ang gabi ay malalim na, ngunit para sa mga taong nabubuhay sa kasalanan at paghihiganti, ang tunay na dilim ay nagsisimula pa lamang. Ang pinakamasakit na sugat ay hindi nanggagaling sa iyong kaaway, kundi sa taong inaakala mong humahawak ng iyong kamay habang ikaw ay nakapikit. Ang mga salitang ito ay paulit-ulit na umaalingaw-ngaw sa isipan ni Frida habang nakaupo siya sa likuran ng sasakyan patungo sa opisina ng mga abogado. Sa kanyang tabi, si Gabriel ay tahimik na nagbabasa ng mga dokumento. Ang kanyang mukha ay kasing kinis ng porselana at kasing lamig ng semento. Hindi na makita ni Frida ang tagapagligtas na nakita niya nung gabi niyon sa ilalim ng ulan. Ang nakikikita niya ngayon ay isang manganggaso na nag-aabang ng tamang pagkakataon upang lamunin ang kanyang biktima. Are you okay? Frida, masyado kang tahimik? Tanong ni Gabriel nang hindi inaalis ang tingin sa kanyang tablet. Ang pagtawag nito sa kanyang pangalan ng walang madam ay tila isang maliit na hakbang ng pag-angkin, isang senyales na unti-unti na nitong binababa ang kanyang depensa. I'm just thinking about the hearing, Gabriel. 15 years of marriage, tapos mauuwi lang sa ganito. Sagot ni Frida. Ang kanyang boses ay malambot at tila puno ng pighati, isang perpektong pagganap para sa lalaki nagtatago ng kanyang USB sa loob ng briefcase nito. Minsan, mahirap talagang malaman kung sino ang tunay na kakampi. Isang sandali ng katahimikan ang namagitan sa kanila. Naramdaman ni Frida ang titig ni Gabriel, tila sinusukat nito kung may alam na ba siya. Ngunit nanatiling nakatingin si Frida sa labas ng binta na pinapanood ang mga gusali ng Makati na tila mga higanteng nagmamasid sa kanyang bawat galaw. Nang makarating sila sa tapat ng gusali, sinalubong sila ng mga kislap ng kamera. Ang balita tungkol sa eskandalo ng pamilya De La Vega ay mabilis na kumalat na parang apoy sa tuyong damo. Pagbaba ng sasakyan agad na humarang ang mga reporter nagtatanong tungkol sa adultery sa utang at sa pagbagsak ng kanilang danggal. Sa gitna ng kaguluhan, nakita ni Frida si Mateo at Donata. Mukhang tumanda ng 10 taon, ang mag-ina sa loob lang ng ilang araw. Ang buhok ni Donata na dati ay laging maayos ay gulo-gulo ngayon. At ang mamahaling suit ni Mateo ay tila malaki na para sa kanyang nangangayayat na katawan. Ngunit sa likod nila, naroon si Teresa. Nakasuot ng itim na salamin, ang kanyang mga labi ay nakakaurba sa isang mapang-asar na ngiti. Frida, usap tayo! Sigaw ni Mateo habang pilit na lumalapit sa kanya, ngunit hinarang ito ni Gabriel. My client has nothing to say to you, Mr. De La Vega. Magkita na lang tayo sa loob. Malamig na tugon ni Gabriel. Sa loob ng conference room, ang hangin ay tila nauubusan ng oxygen. Nakaupo si Frida sa isang dulo habang ang pamilya De La Vega ay sa kabila. Ang bawat kalansing ng baso at pagbuklat ng papel ay tila tunog ng isang paparating na hatol. This is ridiculous, hiyaw ni
Donata hinampas nito ang lamesa na nagdulot ng isang nakakabinging tunog sa tahimik na silid. Frida, pirmahan mo na ang mga papeles na nagsasabing binabayaran mo ang utang namin bilang bahagi ng settlement? Huwag mo kaming hiyain ng ganito. Hiyain? Dahan-dahang tumingala si Frida. Ang kanyang mga mata ay walang emosyon kasing lalim ng isang libingan. Kayo ang nagtanggal ng huling piraso ng danggal ko noong gabing itinapon niyo ako sa ulan. Kayo ang nagdala ng mga tao para saksihan ang sampal na ibinigay niyo sa akin. At ngayon hihilingin niyo ang settlement. Frida, please. Let's talk as a family. Pakiusap ni Mateo. Ang kanyang boses ay puno ng gaslighting na dati ay nagpapalambot sa puso ni Frida. Alam kong nagkamali kami pero isipin mo ang pinagsamahan natin. 15 taon, Frida. Hindi ba sapat yon para patawarin mo kami? Ang 15 taon na yon ay isang kulungan, Mateo. At salamat sa inyo sa wakas ay nahanap ko na ang susi. Sagot ni Frida. Ang kanyang boses ay hindi nanginginig. Tumayo si Gabriel at inilabas ang mga dokumento mula sa kanyang briefcase. Napansin ni Frida ang bahagyang pag-aalinlangan sa mga kamay ni Gabriel nang hawakan nito ang bulsa kung saan nakatago ang USB. Ang Navarro Group ay handang kanselahin ang foreclosure kung isusuko ni na Mr. and Mrs. De La Vega ang lahat ng kanilang shares sa pamilyang korporasyon bilang pambayad sa utang, pahayag ni Gabriel. Isang malakas na tawa ang kumawala sa bibig ni Teresa. Shares? Wala nang halaga ang shares nyo. I already bought the controlling interest this morning. Ang katahimikan sa silid ay tila naging isang mabigat na pader na gumuho. Lumingon si Mateo kay Teresa ng may gulat at takot. Ano, Teresa? Anong sinasabi mo? We had a deal. The deal was for me to get what I want, Mateo. And I wanted the De La Vega legacy, not a bankrupt husband. Seryosong sagot ni Teresa habang tinatanggal ang kanyang salamin. Frida, salamat sa pagiging martir mo. Dahil sa iyo, naging madali ang lahat para sa akin. Naramdaman ni Frida ang mabilis na tibok ng kanyang puso. Hindi lang pala si Gabriel ang may sariling agenda. Ang buundir paligid niya ay puno ng mga taong handang pumatay para sa kapangyarihan. Ngunit sa halip na matakot isang kakaibang pakiramdam, ang lumuwal sa kanyang dibdib isang malupit na katuwaan. You think you want Teresa? Bulong ni Frida, tumayo siya at lumapit sa babaeng dati ay itinuturing niyang kaibigan. Hindi mo alam ang totoong halaga ng kumpanyang kinuha mo. Hindi mo alam kung anong mga skeleton ang nakatago sa closet na iyon. Lumingon si Frida kay Gabriel na ngayoy halatang nababahala sa biglang pagbabago ng sitwasyon. Gabriel, ibigay mo sa kanila ang file. Ang totoong file. Nanigas si Gabriel. Alam ni Frida na ang USB na hawak nito ay ang orihinal na ebidensya. Ngunit may isa pa siyang alas na hindi alam ng sinuman, isang bagay na kahit ang Navarro Group ay hindi kayang kontrolin. Anong file? Tanong ni Donata, ang kanyang boses ay puno ng pangamba. Eksaktong sa sandaling iyon bumukas ang pinto ng conference room. Isang grupo ng mga pulis ang pumasok, ang tunog ng kanilang mga sapatos sa sahig ay tila isang martsa ng kamatayan. Ang kanilang pinuno ay lumapit hindi kay Frida, hindi kay Donata, kundi kay Mateo. Mr. Mateo De La Vega, you are under arrest for large-scale embezzlement and falsification of public documents, pahayag ng opisyal. Ang sigaw ni Donata ay yumanig sa buong silid. Ngunit si Frida ay nanatiling nakatayo, pinapanood ang asawa niyang dahan-dahang pinupusasan. Tumingin si Mateo kay Frida, nagmamakaawa, ngunit tanging ang malamig na refleksyon ng kanyang sariling pagkatalo ang nakita niya sa mga mata ng asawa. Abang hinihila si Mateo palabas, lumingon si Frida kay Gabriel na nga'y namumutla na. Ang USB na nasa bulsa mo, Gabriel, ibigay mo na sa kanila. I don't need it anymore. I have the live testimony of your boss. Nabitawan ni Gabriel ang kanyang briefcase. Ang tunog ng pagbagsak nito sa sahig ay tila ang huling tuldok sa kabanatang ito. Hindi lahat ng nananalo ay nakangiti at hindi lahat ng natatalo ay umiiyak. Minsan ang pinakamasakit na bahagi ng tagumpay ay ang pagkakita sa mga taong minahal mo na nagiging abo sa harap ng iyong mga mata. Ang bulong na ito ni Frida sa kanyang sarili ay tila isang malamig na hangin
na dumaan sa gitna ng kaguluhan sa loob ng conference room. Habang hinihila si Mateo ng mga pulis, ang bawat hakbang nito sa karpet ay nagdudulot ng isang mapurol na tunog, isang martsa patungo sa kanyang sariling impyerno. Ang mga pagsigaw ni Donata ay hindi na nagdudulot ng awa sa puso ni Frida, para na lamang itong ingay ng isang sirang plaka na pilit na humihingi ng atensyon. Frida, iligtas mo ako. Sabihin mo sa kanila na nagkamali sila. You still love me, right? Ang hiyaw ni Mateo, ang kanyang boses ay nanginginig sa takot, habang ang mga posas ay humihigpit sa kanyang mga pulso. Timitigan siya ni Frida. Walang galalit sa kanyang mga mata, tanging isang malalim na kawalan. Love, ang pag-ibig ko sa'yo, Mateo, ay kasama mong kinaladkad sa ulan noong gabing yon. Ang natitira na lang dito ay ang katotohanan. Nang tuluyan na mailabas si Mateo, bumagsak si Donata sa sahig. Ang kanyang mamahaling bestida ay nakalatag sa maruming semento ng silid at ang kanyang mga kamay ay pilit na kumakapit sa binti ni Teresa. Ngunit si Teresa, na may malamig na ngiti sa kanyang mga labi, ay marahas na umiwas. Get away from me, Donata. You're dirtying my shoes. Wika ni Teresa, ang kanyang boses ay kasing talim ng isang labaha. Lumingon siya kay Frida, ang kanyang mga mata ay nanunuya. Congrats, Frida, you got rid of the husband, pero paalala lang, ang kumpanyang ito ay akin na ngayon. You're still homeless. Isang dahan-dahang pagpikit ng mga mata ang itinugo ni Frida. Nang muli niyang idilat ang mga ito, may isang kakaibang liwanag doon, liwanag ng isang taong alam ang susunod na mangyayari. Teresa, masyado kang nagmadali. You bought the shares without doing a proper audit. Akala mo ba ay legacy ang nakuha mo? Ang nakuha mo ay isang malaking butas ng utang na sadyang itinago ni Mateo sa loob ng 10 taon. Ang ngiti sa mga labi ni Teresa ay biglang naglaho. What are you talking about? Ang Navarro Group ay hindi lang basta naniningil ng utang. Sila ang may-ari ng lahat ng utang ng subsidiary companies na kinuha mo. Paliwanag ni Frida, habang dahan-dahang lumalapit sa bintana. The moment you signed those papers, naging liable ka sa lahat ng fraudulent transactions ni Mateo. In simple Tagalog, Teresa, sinalo mo ang lahat ng tae na iniwan ng pamilyang ito. Ang katahimikan sa silid ay naging mabigat. Maririnig ang mabilis na paghinga ni Teresa habang tinitingnan ang mga dokumentong hawak niya. Ang kanyang mga kamay ay nagsimulang manginig. No! That's impossible. Hindi yon ang nasa audit report. Dahil ang audit report na nakita mo ay ginawa ng taong nasa tabi mo. Lumingon si Frida kay Gabriel na ngayoy nakatayo sa isang sulok hindi makatingin ng diretso. Gabriel, tell her. Sabihin mo sa kanya kung paano mo niluto ang mga numero para magmuhang kaaya-aya ang kumpanya sa mga mata ng isang gahamang tulad ni Teresa. Napaatras si Gabriel. Ang kanyang briefcase ay nananatiling nakabukas sa sahig. Ang USB drive na ninakaw niya ay kumikislap sa ilalim ng ilaw ng opisina, isang ebidensya ng kanyang sariling pagkakanulo. Frida, I did it for us. I wanted us to have everything. Pilit na depensa ni Gabriel ang kanyang boses ay puno ng desperasyon. For us o para sa sarili mo? Lumapit si Frida at kinuha ang USB mula sa sahig. Ginamit mo ako, Gabriel. Akala mo ay isa akong biktima na madaling manipulahin. Pero hindi mo alam, bago pa man ako lumabas ng mansyong iyon, alam ko na kung sino ang mga buwaya sa paligid ko. Eksaktong sa sandaling iyon ang telepono ni Frida ay tumunog. Isang tawag mula sa kanyang ama. Papa? Sagot ni Frida, ang kanyang boses ay lumambot sa unang pagkakataon. It's time, anak. The board is ready. Papasok na ako. Ang sagot ng isang baritonong boses sa kabilang linya. Bumukas ang malaking pinto ng conference room. Isang matandang lalaki na may tindig ng isang hari ang pumasok, napapalibutan ng mga bodyguards na nakasuot ng itim. Si Mr. Navarro. Ang kanyang mga mata ay matalim na, dumaan kay Donata, kay Teresa, at huling huminto kay Gabriel. Ang bawat hakbang ng kanyang sapatos sa sahig ay tila tunog ng isang hatol na hindi na mababawi. Papa? Tawag ni Frida habang lumalapit at yumayakap sa matanda.
Ito ang sandaling pinakahihintay niya ang pagbabalik ng kanyang tunay na tahanan. Sino ang nang-api sa anak ko? Tanong ni Mr. Navarro, ang kanyang boses ay tila kulog na yumanig sa buong silid. Napatungo si Gabriel. Si Teresa ay napasandal sa pader, ang kanyang mukha ay kasing puti ng papel. At si Donata ang babaeng, dating reyna ng mga De La Vega, ay nakatinggala ngayon, nakatingin sa babaeng itinapon niya sa ulan, na ngayon ay kinikilala bilang tagapagmana ng pinakamakapangyarihang pamilya sa bansa. Frida. Anak. Pabulong na tawag ni Donata, ang kanyang boses ay puno ng wad na pagsisisi. Patawarin mo kami. Hindi namin alam. Tumingin si Frida sa kanyang biyenan. Kinuha niya ang isang pirasong tissue at dahan-dahang pinahiran ang luha sa mukha ni Donata, hindi dahil sa awa, kundi bilang isang huling pamamaalam. Don't worry, Mama. I won't let you rot in jail like Mateo Bulong, ni Frida na nagbigay ng isang kislap ng pag-asa kay Donata. Ngunit ang susunod niyang sinabi ay tila isang malamig na tubig na ibinuhos sa biyenan. Dahil ang mabulok sa lansangan ng walang kahit isang sentimo at walang taong gustong tumingin sa iyo, iyon ang mas nararapat na parusa para sa isang reynang tulad mo. Habang papalabas si Frida, kasama ang kanyang ama, lumingon siya sa huling pagkakataon. Nakita niya si Gabriel na pilit na kinukuha ang kanyang mga gamit at si Teresa na nagwawala habang napagtatanto ang kanyang pagkatalo. Gabriel, tawag ni Frida. Yes, Frida. Umasa ang lalaki na meron pang pagkakataon. The mystery texter ang taong nagpapadala sa akin ng mensahe tungkol sa bawat kilos mo. Iyon ang sekretarya mo na matagal mo nang minaliit. Utang na loob, Gabriel. Pinaka-importante yon sa ating mga Pilipino. Sana ay natutunan mo yon. Sa paglakad ni Frida patungo sa elevator, ang bawat hakbang niya ay tila mas magaan. Ang ulan sa labas ay huminto na at ang sikat ng araw ay nagsisimulang sumilip sa pagitan ng mga ulap. Ngunit sa kanyang isipan, isang bagong katanungan ang sumibol. Ang kumpanyang kinuha ni Teresa ay puno ng utang, ngunit may isang lihim na account na nadiskubre si Frida. Isang account na nagpapadala ng pera sa isang hindi kilalang tao sa loob ng 15 taon. Sino ang taong ito na lihim na pinoprotektahan ng pamilya De La Vega? Ang katahimikan ay hindi palaging kapayapaan. Madalas ito ay ang tunog ng isang lihim na naghihintay na sumabog sa gitna ng iyong pagkakahimping. Ang kaisipang ito ang bumabalot sa isipan ni Frida habang nakatayo siya sa balkona ng kanyang bagong opisina sa itaas na palapag ng Navarro Tower. Ang tanawin ng lungsod ay nagniningning punong-puno ng mga ilaw na tila mga diamanteng isinabog sa itim na pelus ng gabi. Ngunit sa likod ng marangyang buhay na ito, ang kanyang puso ay nananatiling mabigat. Agbawat maranyang kagamitan sa kanyang paligid, ang lamesang gawa sa mahogany ang malambot na carpet at ang malamig na hangin mula sa aircon ay tila nagpapaalala sa kanya na ang kalayaan ay may kalakip na presyo. Dahan-dahan niyang tiningnan ang folder na nasa ibabaw ng kanyang lamesa. Ito ang audit report na hindi nakuha ni Teresa. Sa loob ng 15 taon bawat buwan, eksaktong 10 ng gabi, may halagang 50,000 piso ang inilalabas mula sa personal na account ni Donata patungo sa isang dummy account sa ilalim ng pangalang San Jose Caring Home. Bakit sila nagpapadala ng pera sa isang nursing home? Bulong ni Frida sa hangin. Ang kanyang ama si Mr. Navarro ay pumasok sa silid. Ang kanyang mga hakbang ay tahimik, ngunit puno ng bigat ng karanasan. May nahanap ka ba, anak? Tanong ng matanda habang inilalapag ang isang tasa ng mainit na tsaa sa tapat ni Frida. Papa, sa loob ng 15 taon nakasal ako kay Mateo. Palagi nilang sinasabi na wala na silang pera. Pero bawat buwan, hindi pumapaltos ang padala nila sa lugar na ito. Bakit kailangang itago ni Donata ang gastusing ito kahit kay Mateo? Huminga ng malalim si Mr. Navarro. Tumingin siya sa malayo tila may inaalalang isang madilim na bahagi ng nakaraan. Ang pamilya De La Vega ay nabubuhay sa pagpapanggap, Frida, pero ang pinakamalaking kasinungalingan nila ay hindi ang kanilang yaman, kundi ang dahilan kung bakit nawala ang iyong biological father 10 taon na ang nakalilipas. Nabitawan ni Frida ang kanyang ballpen.
Ang tunog nito sa sahig ay tila isang babala. Anong kinalaman ni Papa sa San Jose Caring Home? Iyan ang kailangan mong malaman, Frida. Pero mag-iingat ka. Ang katotohanan ay madalas na mas masakit kaysa sa kasinungalingan babala ng kanyang ama bago ito lumabas ng silid. Samantala sa isang masikip at mabahong eskinita sa Tondo, isang babae ang pilit na nagtatago sa ilalim ng isang lumang toolda upang hindi mabasa ng tumutulong ulan. Si Donata. Ang babaeng dati ay naliligo sa mamahaling gatas at nagsusuot ng perlas, ay nakasuot na ngayon ng isang kupas na duster. Ang kanyang mga kuko na dati ay laging nakamanicure, ay puno na ng dumi at ang kanyang buhok ay tila pugad ng ibon. Donata, bayad mo sa upa. Akala mo ba ay hotel itong pinapasukan mo? Hiyaw ni Consuelo, ang dati niyang kapitbahay, na dati ay tinitingala siya, ngunit ngayon ay siya nang naniningil sa kanya ng renta sa isang maliit at madilim na kwarto. Maghintay ka, Consuelo. May darating na pera. Hindi niyo ba alam kung sino ako? Ako si Donata de la Vega, ang matis na hiyaw ni Donata, ngunit ang kanyang boses ay nanginginig sa gutom at takot. De la Vega? Ang pamilyang magnanakaw. Huwag mo akong patawanin, Donata. Kung wala kang pambayad bukas sa kalsada, ka matutulog. Doon mo ikwento sa mga pusa kung gaano kakayaman noon. Sagot ni Consuelo, bago ito tumalikod at umalis ang tunog ng kanyang tsinelas sa basang semento, ay tila nanunuya sa dating reyna. Naiwan si Donata na umiiyak sa dilim. Niyakap niya ang kanyang sarili habang ang lamig ng gabi ay nanunuot sa kanyang buto. Frida, kasalanan mo ito. Kinuha mo ang lahat sa akin. Bulong niya, ngunit sa likod ng kanyang galit ay naroon ang isang matinding pangamba. Paano ko malaman ni Frida ang tungkol sa San Jose? Paano kung matuklasan nito ang taong 15 taon na nilang itinatago sa dilim? Kinaumagahan, minaneho ni Frida ang kanyang sasakyan patungo sa liblib na bahagi ng Laguna. Ang daan ay napalilibutan ng matatandang puno at ang hangin ay amoy tuyong dahon at lumang semento. Huminto siya sa tapat ng isang mataas na pader na may kalawanging gate, San Jose Caring Home. Pagpasok niya sa loob, ang katahimikan ay tila isang mabigat na kumot. Ang amoy ng gamot at kalungkutan ay sumalubong sa kanya. Lumapit siya sa reception desk kung saan isang matandang nurse ang nagbabasa ng diaryo. Magandang umaga po. Gusto ko sanang bisitahin ang pasyente na pinopondohan ni Donata de la Vega, wika ni Frida. Ang kanyang puso ay mabilis na tumitibok sa kaba. Tumingin ang nurse sa kanya nang may pagtataka. Si Donata ngayon lang may nagpunta rito, maliban sa kanya sa loob ng 15 taon. Sino po sila? Ako ang kanyang manugang. Narito ako para ayusin ang mga bayarin, pagsisinungaling ni Frida. Dinala siya ng nurse sa isang maliit na silid sa pinakadulo ng hallway. Ang pinto ay gawa sa mabigat na kahoy at tanging isang maliit na bintana ang nagbibigay ng liwanag sa loob. Pagbukas ng pinto, nakita ni Frida ang isang lalaking nakaupo sa wheelchair, nakatingin sa labas ng bintana. Ang kanyang buhok ay puting-puti na at ang kanyang katawan ay tila butot balat na lamang. Dahan-dahang lumapit si Frida. Ang bawat hakbang niya sa lumang sahig ay naglalabas ng isang mahinang langit-ngit. Nang lumingon ang lalaki, naramdaman ni Frida ang tila paghinto ng mundo. Ang mga mata ng lalaki, ang hugisang kulay, at ang lungkot na nakatago doon ay kaparehong-kapareho ng mga matang nakikita ni Frida sa salamin tuwing umaga. Papa? Ang nanginginig na tawag ni Frida. Ang lalaki ay dahan-dahang ngumiti, isang ngiting puno ng paghihirap, ngunit may halong pagkilala. Frida, lumaki ka na. Akala ko ay patay ka na, gaya ng sabi ni Donata. Naramdaman ni Frida ang pag-akyat ng isang matinding poot na hindi niya kailanman naramdaman noon. Hindi lang pala siya itinapon sa ulan. 15 taon nilang ikinulong ang kanyang ama at pinaniwalang patay na siya habang ginagamit ang perang kinuha sa kanya para pambayad sa kulungang ito. Ngunit bago pa siya makapagsalita, isang boses ang narinig niya mula sa pinto. I told you, Frida. The truth is a bitter pill to swallow. Lumingon si Frida at nakita si Gabriel na nakatayo sa pinto at may hawak na baril at ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa desperasyon.
Ngayong nahanap mo na siya, hindi ko na kayo maaaring hayaang makaalis dito ng buhay. Ang pinakamasakit na pagtataksil ay hindi nagmumula sa kaaway, kundi sa taong binigyan mo ng susi ng iyong tiwala habang ikaw ay nakapikit. Isang maling galaw, Frida, at hinding-hindi mo na makakasama ang ama mo sa labas ng kwartong ito. Huwag mo subukan ang pasensya ko. Ang boses ni Gabriel ay hindi na ang malambing at kalkuladong tono ng isang abogadong tagapagtanggol. Ito ay naging gasgas puno ng desperasyon at kasing lamig ng bakal ng baril na hawak niya ngayon. Nakatayo si Frida sa pagitan ng Hong Sung at ng kanyang ama na nakaupo sa wheelchair. Ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakakapit sa mga braso ng kanyang ama, nararamdaman ang bawat buto nito sa ilalim ng manipis na balat. Ang amoy ng antiseptic at alikabok sa loob ng maliit na silid ay tila lalong bumigat, sumasakal sa bawat hininga ni Frida. Nakakatawa sa sandaling nahanap niya ang nawawalang piraso ng kanyang buhay, isang tao namang pinagkatiwalaan niya ang nagbabantang kikitil nito. Gabriel, bakit? Ang tanong ni Frida ay halos pabulong. Ang kanyang boses ay nanginginig, hindi dahil sa takot para sa sarili, kundi dahil sa pot. I gave you my trust. Binuksan ko ang pintuan ng buhay ko para sa'yo dahil akala ko ay pareho tayong biktima ng kawalang katarungan. Pero isa ka lang din palang asong ligaw na kumakagat sa kamay na nagpapakain sa'yo. Trust. Walang halaga ang trust sa taong baon sa utang, Frida. Hiyaw ni Gabriel, ang kanyang mga mata ay nanlilisik habang ang pawis ay dahan-dahang gumagapang sa kanyang noo. Akala mo ba ay madaling maging tapat sa mundong ito? Donata promised me a way out. Binayaran niya ang mga utang ko sa sugal kapalit ng impormasyon tungkol sa iyo. Pero masyado kang matalino, Frida. Masyado kang mabilis. Dahan-dahang gumalaw ang ama ni Frida. Ang kanyang nanginginig na kamay ay pilit na umabot sa laylayan ng damit ng kanyang anak. Anak? Tumakbo ka na? Ang boses nito ay parang kalawang na nagkiskisan mahina at puno ng paghihirap. Huwag mo na akong alalahanin. Naramdaman ni Frida ang isang matinding kirot sa kanyang dibdib, isang pakiramdam na tila may libu-libong karayom na tumutusok sa kanyang puso. Tiningnan niya ang kanyang ama, ang lalaking labin, 5 taon na pinagkaita ng sikat ng araw ng pagmamahal at ng kalayaan. Ang bawat kunot sa mukha nito ay isang saksi sa kalupitan ng mga De La Vega. Hindi kita iiwan, Papa. Hinding-hindi na, panata ni Frida. Hinarap niya muli si Gabriel, ang kanyang mga mata ay nag-aapoy sa paninindigan. Sige, Gabriel, kalabitin mo ang gatilyo. Pero bago mo gawin yon, tingnan mo ang screen ng cellphone mo. 1 minuto na ang nakalilipas mula nang pumasok ako rito at otomatikong naka-on ang live stream ng lahat ng nakikita at naririnig ko sa Navarro Security Cloud. You are being watched, Gabriel. Worldwide. Naniga si Gabriel. Ang kanyang mga mata ay nanlaki. Habang dahan-dahang tumitingin sa suot na brooch ni Frida, ang maliit na iyas na akala niya ay dekorasyon lamang. Narinig ang mechanical na tunog ng pagpindot sa bakal habang lalong nanginginig ang kamay ni Gabriel. Sa gitna ng katahimikan, tanging ang mabilis na paghinga ng lalaki ang maririnig. You're bluffing, sigaw ni Gabriel, ngunit ang takot sa kanyang boses ay hindi na maikakaila. Subukan mo? Hamon ni Frida. Ang kanyang boses ay kasing tigas ng adobe. Patayin mo kami. At tayakin mong wala kang matataguan sa mundong ito. O ibaba mo ang baril na yan at baka-bakalang bigyan pa kita ng pagkakataong mabuhay sa loob ng rehas. Isang dahan-dahang langit, nit ng pinto ang bumasag sa tensyon. Hindi ito ang malakas na pagsabog o tunog ng baril, kundi ang kalansing ng mga sapatos ng mga taong may kasanayan sa pakikipaglaban. Ang mga tauhan ni Mr. Navarro ay pumasok na parang mga anino sa dilim, mabilis na pinalibutan si Gabriel. Ibagsak ang sandata! Ang utos ng pinuno ng seguridad ay maikli at puno ng autoridad. Nabitawan ni Gabriel ang baril. Ang tunog ng pagbagsak nito sa sahig ay tila ang huling hininga ng kanyang ambisyon. Napaluhod siya, ang kanyang muka ay nakabaon sa kanyang mga kamay habang naririnig ang mahinang tunog ng mga posas na isinasara sa kanyang mga pulso. Mabilis na binuhat ng mga medical team ang ama ni Frida. Sa gitna ng kaguluhan,
Nanatiling nakatayo si Frida, pinapanood ang paglabas ng kanyang ama mula sa madilim na silid na iyon. Ang sikat ng araw sa labas ay tila isang banal na basbas na sumalubong sa kanila. Nang papalabas na rin si Frida, lumapit sa kanya ang kanyang personang na assistant. Ang mukha nito ay namumutla at may hawak na tablet. Madam Frida, may kailangan po kayong makita. Ngayon din. Kinuha ni Frida ang tablet. Ang video feed ay nagpapakita ng isang kaguluhan sa labas ng provincial jail. Isang sasakyang pangkulungan ang nakataob at ang mga siren ng pulis ay nagliliwanag sa paligid. Nakatakas si Mateo, madam. Sa gitna ng paglilipat sa kanya sa maximum security prison, may mga armadong lalaki na humarang sa convoy. Paliwanag ng assistant, ang boses ay nanginginig. At ayon sa huling GPS tracking ng isa sa mga ninakaw na sasakyan, papunta sila sa main residence ng inyong ama. Naramdaman ni Frida ang biglang paghinto ng kanyang mundo. Ang takot na akala niya ay natapos na sa silid na yon ay muling bumalik mas matindi at mas mapanganib. Hindi lang pala si Gabriel ang may planong tapusin siya. Si Mateo ang lalaking labin. 5 taon niyang minahal ay handang dumanak ang dugo upang makuha muli ang kapangyarihang nawala sa kanya. Handa na ang helicopter, madam, wika ng security head. Tumingin si Frida sa papalayong sasakyang nagdadala sa kanyang ama sa ospital. Pagkatapos ay sa madilim na langit na tila nagbabadya ng panibagong bagyo. Let's go! Ang maikling sagot ni Frida. Tapusin na natin ito minsan at magpakailanman. Habang paakyat sa helicopter, tanging ang malakas na hangin mula sa mga ilis ang naririnig. Ngunit sa isipan ni Frida, ang boses ni Mateo noong gabing pinalaya siya ay tila isang multong bumubulong. Hindi pa tayo tapos, Frida! Frida, kung hindi mo ibabalik ang lahat ng kinuha mo sa akin, titiyakin kong magiging abo ang bahay na ito kasama ang lahat ng mahalaga sa'yo. I will burn your legacy to the ground and you will watch it happen. Ang boses ni Mateo na narinig ni Frida sa pamamagitan ng security intercom ng helicopter ay tila isang lason na dahan-dahang gumagapang sa kanyang pandinig. Ang dating malambing na tinig na bumubulong sa kanya ng I love you gabi-gabi ay naging isang malat at puno ng put na hiyaw ng isang taong nawala na ng katinuan. Sa loob ng labin, 5 taon naniwala si Frida na ang tinig na iyon ang kanyang kanlungan. Ngunit ngayon, ito na ang tunog ng kanyang kamatayan. Habang nakatingin si Frida sa ibaba mula sa bintana ng helicopter, kitang-kita niya ang malawak na lupain ng Navarro Estate. Ang marangyang hardin na dati ay puno ng kapayapaan ay nababalot na ngayon ng pulang liwanag mula sa mga sumasabog na emergency flares. Ang bawat pag-ikot ng ilis ng helicopter ay nagdudulot ng isang malakas na hangin na tila sumasalamin sa gulo sa loob ng dibdib ni Frida. Hinawakan niya ng mahigpit ang kanyang dibdib. Nararamdaman ang mabilis na pagtibok ng kanyang puso na tila isang tambol na naghahabol sa oras. Ang kanyang lalamunan ay tuyong-tuyo at ang bawat hininga ay tila isang pakikibaka. Naalala niya ang isang gabi 10 taon na ang nakalilipas nang bigyan siya ni Mateo ng isang simpleng kwintas at nangakong hinding-hindi hahayaang may manakit sa kanya. Ang meriring pag-alala na iyon ay tila isang kutsil yung umiiwa sa kanyang puso. Na yung ang parehong lalaki ay may hawak na sulo upang tupukin ang kanyang mundo. Madam, pababa na po tayo. Masyadong mapanganib sa main entrance. Dadaan po tayo sa rooftop. Ang ulat ng piloto, ang boses nito ay propesyonal, ngunit bakas ang kaba. Gawin mo ang gapat, basta makapasok ako sa loob, maikling sagot ni Frida. Ang kanyang mga mata ay nananatiling nakapokus sa malaking pinto ng library sa ibaba, kung saan alam niyang naroon ang lahat ng mahahalagang dokumento ng kanyang ama at kung saan huling nakita si Mateo sa CCTV. Pagbaba ng helicopter sa rooftop, sinalubong sila ng isang nakakabinging katahimikan na mas nakakatakot pa kaysa sa ingay ng makina. Naglakad si Frida patungo sa hagdanan, ang bawat tunog ng kanyang sapato sa semento ay tila isang babala. Kasunod niya ang 2 armadong bodyguard, ngunit sa totoo lang pakiramdam ni Frida ay mag-isa siyang lumalakad patungo sa kuweba ng isang leon. Nang makarating sila sa tapat ng library, tumigil ang lahat.
Ang amoy ng gasolina ay nagsisimulang humalo sa hangin, isang amoy na nagpapahiwatig ng desperasyon ni Mateo. Dahan-dahang binuksan ng mga bodyguard ang pinto. Sa gitna ng silid nakatayo si Mateo. Gulo-gulo ang kanyang buhok, ang kanyang suit ay punit-punit at puno ng putik mula sa kanyang pagtakas. At ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa galit. May hawak siyang isang lighter sa isang kamay at sa kabila ay ang mga orihinal na titulo ng lupa ng pamilya Navarro. Mateo, itigil mo na ito, wika ni Frida. Ang kanyang boses ay kalmado, ngunit may pang-ininig ng pagkamuhi. Wala na itong patutunguhan. Napapalibutan ka na ng mga pulis. Police, you think I care about jail, Frida? Humalahak si Mateo isang tunog na walang bahid ng saya. You took my name. You took my dignity. You took my mother's pride. Ngayong wala na akong matatakbuhan, sisiguraduhin kong wala ka ring babalikan. You did this to yourself, Mateo. Ikaw ang nagnakaw. Ikaw ang nag-falsify ng documents at ikaw ang nagtapon sa akin sa ulan. Paalala ni Frida habang dahan-dahang lumalapit. I did it for us para maging komportable ang buhay natin. Hiyaw ni Mateo, ang kanyang boses ay puno ng gaslighting na tila hanggang sa huli ay naniniwala siya sa sarili niyang kasinungalingan. Pero ikaw mas pinili mo ang matandang yon kaysa sa asawa mo. 15 taon, Frida. Isang pirasong papel lang ba ako sa'yo? Eksaktong sa sandaling iyon, napansin ni Frida ang isang maliit na frame ng larawan sa gilid ng lamesa na malapit kay Mateo. Larawan yun ni Frida noong bata pa siya, ang tanging bagay na itinago ng kanyang ama sa loob ng maraming taon ng pangungulila. Yon ang golden moment na nagpaalala kay Frida kung para saan siya lumalaban, hindi para sa pera, kundi para sa pag-ibig na tunay at hindi mapagsamantala. Hindi ka papel, Mateo? Isa kang aral, sagot ni Frida. Ang kanyang mga mata ay tumitig ng diretso sa asawa. Isang mahal na aral. Tungkol sa kung gaano kalupit ang isang tao kapag ang mahal lang niya ay ang sarili niya. Sa gitna ng kanilang sagutan, biglang narinig ang isang mahinang kalansing mula sa likuran ni Mateo, ang tunog ng isang vent na bumubukas. Isang anino ang dahan-dahang gumalaw sa dilim. Don't move, Mateo! Sigaw ng isa sa mga bodyguard. Ngunit huli na, dahil sa gulat binitawan ni Mateo ang lighter sa tumpok ng mga papeles na binasa niya ng gasolina. Isang mabilis na pagliyab ng apoy ang bumalot sa lamesa. Ang init nito ay agad na humampas sa mukha ni Frida. Ang liwanag ng apoy ay nagbigay ng isang nakakatakot na anino sa mukha ni Mateo na ngayon ay tumatawa habang pinapanood ang paglamon ng apoy sa mga dokumento. No! Sigaw ni Frida. Pilit siyang sumusugod, ngunit pinigilan siya ng kanyang mga bodyguard. If I can't have this life, no one can. Hiyaw ni Mateo habang unti-unting siyang nilalamon ng makapal na usok. Ngunit sa gitna ng apoy at usok, isang bagay ang hindi inaasahan ni Frida. Ang pinto sa likuran ng library ay bumukas at pumasok si Donata, hindi bilang isang biktima, kundi may hawak na isang duguang kutsilyo. Ang kanyang mukha ay puno ng baliw na ngiti habang nakatingin sa kanyang sariling anak. Mateo, anak, hindi tayo pwedeng mahuli. Bulong ni Donata, ang kanyang boses ay kasing lamig ng kamatayan. Napatulala si Frida. Ang mag-ina na dati ay magkasabwat sa lahat ng kasamaan ay ngayon ay tila nagpapatayan sa gitna ng nagbabagang silid. Sino ang tunay na kalaban at sino ang maliligtas sa impyerno ito? Habang ang apoy ay mabilis na kumakalat patungo sa kinaroroonan ni Frida, isang malakas na tunog ng pagbagsak ng kisame ang bumasag sa katahimikan ng gabi. Huwag kang hahawak sa mga papel na yan, Mateo. Akin ang lahat ng ito sa akin, ang bawat sentimo, sa akin ang bawat lupang tinituntungan nyo. Walang aalis ng buhay rito na may dalang kahit anong pag-aari ko. Ang hiyaw ni Donata ay hindi na boses ng isang tao. Ito ay naging isang matinis at basag na tunog ng isang kaluluwang tuluyan ng nilamon ng kasakiman. Habang ang apoy ay dahan-dahang gumagapang sa kanyang mga paanan, nananatiling nakatayo ang matandang babaiya apang mga nagbabagang dokumento na tila ba ang mga ito ay mga gintong kayamanan at hindi mga abong naglalaho. Ang duguang kutsil o sa kanyang kamay
ay nanginginig, sumasalamin sa pulang liwanag, ng sunog na nagpapamukha sa kanya na isang demonyo sa gitna ng impyerno. Nakatitig si Frida sa kanyang biyenan nang may halong kilabot at matinding pighati. 15 taon niyang sinunod ang bawat utos ng babaeng ito. 15 taon siyang nagpakaalipin, naniniwalang sa likod ng bawat masakit na salita ni Donata ay may puso itong nagmamahal sa pamilya. Ngunit sa sandaling ito, nakita ni Frida ang hubad na katotohanan si Donata ay hindi kailanman nagmahal ng kahit sino hindi si Mateo at lalong hindi si Frida. Ang tanging sinasamba nito ay ang kapangyarihang dulot ng pera at handa itong pumatay kahit ng sariling dugo. Para lamang hindi ito mawala. Mamabitawan mo ang kutsilyo. Ako ito ang anak mo si Mateo. Ang pagsigaw ni Mateo ay puno ng takot at pagkalito. Nakahawak siya sa kanyang braso na may mahabang sugat, ang dugo ay dahan-dahang tumutulo sa sahig at humahalo sa itim na abo. Ang kanyang mga mata na dati ay laging puno ng kapalaluan ay ngayon ay puno ng luha ng isang batang itinatwa ng sariling ina. Anak? Humalahak si Donata, isang tunog na walang bahid ng pagmamahal. Wala akong anak na talunan. Wala akong anak na hinahayaan. Ang isang hamak na Frida na sirain ang pangalan natin kung hindi mo kayang protektahan ang yaman natin. Wala kang silbi sa akin, Mateo. Nararamdaman ni Frida ang init ng apoy na dumidikit na sa kanyang balat. Ang usok ay nagiging makapal, bawat hininga niya ay tila may kasamang mga bubog na sumusugat sa kanyang bag. Ang kanyang mga bodyguard ay pilit siyang zamining hinihila palayo, ngunit ang kanyang mga paa ay tila nakabaon sa sahig. Pinapanood niya ang pagguho ng pamilyang inakala niyang kanyang kanlungan. Ang bawat 15 taon ng kanyang pagsasakripisyo, ang mga gabing hindi siya natutulog para mag-alaga ng may sakit, ang mga araw na tinitiis niya ang gutom. Para lang may makain ang mga De La Vega, lahat ng iyon ay naging abo sa harap ng kanyang mga mata. Isang malakas na tunog ng pagkabali ng malaking post ng library ang umalingaw-ngaw, kasunod ang pagbagsak ng mga nagbabagang kahoy sa pagitan ni Frida at ng mag-inang De La Vega. Isang pader ng apoy ang biglang namagitan sa kanila. Frida, iligtas mo ako. Patawarin mo ako, Frida. Aghiyal ni Mateo ay narinig niya mula sa kabilang panig ng apoy. Ito ay isang tinig ng pagsisisi, ngunit sa puso ni Frida, alam niyang huli na ang lahat. Hindi sapat ang salitang patawad para itayo ang isang pusong labin. 5 taon na dinurog at itinapon sa putikan. Sa gitna ng kaguluhan, isang maliit na bagay ang nakita ni Frida sa ilalim ng isang lamesang hindi pa naabot ng apoy. Ang lumang kwintas na ibinigay sa kanya ni Mateo noong kanilang 5 anibersaryo. Dahan-dahan niya itong pinulot. Ang pendant nitong hugis puso ay mainit sa kanyang palad. Tinitigan niya ito sa huling pagkakataon bago niya ito dahan-dahan binitiwan sa gitna ng lumalapit na apoy. Ang pagbitaw niya ayon, ang huling tuldok sa kanyang pagiging isang De La Vega. Madam, kailangan na nating lumabas, guguho na ang buong library. Sigaw ng kanyang security head, habang pilit siyang binubuhat palayo sa lumalalang sunog. Habang hinihila siya palabas, lumingon si Frida sa huling pagkakataon sa pader ng apoy. Nakita niya ang anino ni Donata na patuloy na sumasayaw sa gitna ng sunog, yakap-yakap ang mga abong wala ng hala, habang si Mateo ay nakaluhod at sumusuko na sa makapal na usok. Ang kanilang mga hiyaw ay unti-unting nalunod sa tunog ng naglalagablab na apoy at ang pagbagsak ng mga sementadong bahagi ng kisame. Nang makalabas si Frida sa hardin, ang malamig na hangin ng madaling araw ay sumalubong sa kanyang pawisang mukha. Napaluhod siya sa damuhan, hinihingal at puno ng uling ang damit. Sa kanyang harapan, ang mansyong Navarro na naging simbolo ng kanyang bagong simula ay tila isang nagbabagang mitsa ng nakaraan. Ang mga sirena ng bumbero ay maririnig na sa malayo, ngunit alam ni Frida na wala nang maililigtas pa sa loob ng library na yon. Madam, ayos na po ba kayo? Tanong ng kanyang assistant habang binabalot siya ng isang kumot. Hindi sumagot si Frida. Tumingin siya sa kanyang mga kamay na wala ng suot, na singsing wala ng bakas ng pagiging asawa ni Mateo.
Ang bawat patak ng luha na dumadaloy sa kanyang muka ay hindi dahil sa pangungulila, kundi dahil sa isang masakit na paglaya. Malaya na siya, ngunit ang kalayang ito ay binayaran ng dugo at abo. Eksaktum sa sandaling iyon, isang itim na sasakyan ang huminto sa tapat niya. Bumaba ang kanyang ama si Mr. Navarro na may kasamang mga doktor, ngunit bago pa man makalapit ang kanyang ama isang tauhan ng bumbero, ang tumatakbo patungo sa kanila may dalang isang sunog na metal box na nakuha mula sa isang bahagi ng gumuhong library. Madame, nahanap po kami. Isang secret vault na hindi tinabla ng apoy at mukhang may mga dokumento sa loob na hindi tungkol sa yaman nyo. Wika ng bumbero. Dahan-dahang binuksan ni Frida ang box. Sa loob, nakita niya ang isang lumang sulat na may pirma ng kanyang ama at ni Donata may petsang labin. 5 taon na ang nakalilipas ang araw mismo ng kanyang kasal kay Mateo. Ang nilalaman ng sulat ay nagpapatigil sa tibok ng kanyang puso ang kanyang kasal ay hindi isang pagkakataon, kundi isang kasunduang binayaran ni Donata para makuha ang proteksyon ng pamilya Navarro laban sa isang lihim na krimen. Anong krimen ito, Papa? Tanong ni Frida sa kanyang ama, ang kanyang boses ay puno ng bagong takot. Ngunit bago makasagot ang kanyang ama, isang putok ng baril ang umalingaw-ngaw mula sa madidilim na puno sa paligid ng estate. Dapat protektahan ng senyor at si Madang Frida, walang lalabas sa line of fire. Ang sigaw ng security head ay bumasag sa katahimikan ng madaling araw, kasunod ng mabilis na paghila kay Frida pababa sa madama, ang lupa. Ang bawat tibok ng puso ni Frida ay tila isang tambol na nagkakaroon ng sariling buhay, mabilis at marahas. Ang amoy ng basang damo at ang usok mula sa nasunog na library ay humahalo sa amoy ng pulbura na nagmula sa direksyon ng madidilim na puno. Nakatakip ang kanyang mga kamay sa kanyang ulo. Ngunit ang kanyang mga mata ay nananatiling nakapako sa sunog na metal box na nabitawan niya. Ang sulat ang lihim na kasunduan na nagtakda ng kanyang kapalaran lab, 5 taon na ang nakalilipas ay dahan-dahang tinatangay ng hangin. Tila isang mapanunuyang paalala na ang kanyang buong buhay ay isang mahabang serye ng mga kasinungalingan. Papa, ayos lang po ba kayo? Ang tinig ni Frida ay nanginginig halos mawalan ng boses, habang nakikita ang kanyang ama si Mr. Navarro na pilit na inaalalayan ng mga bodyguard patungo sa likod ng isang armored na sasakyan. Huwag kang mag-alala sa akin, Frida. Iligtas niyo ang anak ko. Hiyaw ni Mr. Navarro, ang kanyang boses ay puno ng pighati at pagsisisi. May bahid ng dugo sa kanyang puting barong isang sugat sa balikat na nagpapatunay na ang bala ay sadyang itinarangkada para sa kanila. Sa gitna ng kaguluhan, isang figura ang dahan-dahang lumabas mula sa anino ng mga puno. Hindi ito si Mateo at hindi rin si Gabriel. Ito ay si Teresa. Ang kanyang mukha ay hindi na ang magandang consultant na laging maayos ang hitsura. Ang kanyang buhok ay gulo-gulo, ang kanyang damit ay puno ng uling, at ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa isang uri ng baliw na galit. Hawak niya ang isang maliit na baril. Ang dulo nito ay nanginginig, ngunit nananatiling nakatutok kay Frida. You destroyed everything. Frida, akala mo ba ikaw lang ang may karapatang maghigante? Ang hiyaw ni Teresa ay puno ng desperation. I lost the company. I lost the money. At ngayon, sisiguraduhin kong wala ka ring matitira. Teresa, itigil mo na ito. Walang mapupuntahan ang galit mo, wika ni Frida. Pilit niyang pinapakalma ang kanyang boses, kahit na ang kanyang buong katawan ay nanginginig sa takot. You don't understand. I was supposed to be the queen. I planned this for years. Humalahak si Teresa, isang tunog na kasing lamig ng semento. Sino sa tingin mo ang nagbigay kay Donata ng ideya na ipakasal ka kay Mateo? Sino sa tingin mo ang nagtago sa tatay mo sa nursing home na yon? Ako, Frida. Ako ang arkitekto ng impyerno mo. Ang bawat salita ni Teresa ay tila isang bagong sugat sa puso ni Frida. Ang lahat ng kanyang pinagdaanan, ang 15 taon ng pagtitiis, ay hindi lang pala dahil sa kasakiman ng mga De La Vega, kundi dahil sa isang mas malalim na plano ng babaeng itinuturing niyang kaibigan noon. Bakit, Teresa? Bakit mo ito ginawa?
Tanong ni Frida, ang kanyang mga mata ay puno ng luha ng pagkakanulo. Dahil ang tatay mo, ang matandang yan, siya ang pumatay sa pamilya ko sa isang aksidente sa negosyo. 20 taon na ang nakalilipas. I wanted him to feel the pain of losing a child, of seeing his daughter suffer in the hands of monsters like the De La Vegas. Isang malakas na tunog ng sirena ng pulis ang umalingaw. Napapalapit na sa estate. Nataranta si Teresa, ang kanyang mga mata ay pabalik-balik sa gate at kay Frida. Sa isang iglap ng pagkabulag ng galit, muli niyang itinaas ang baril. Ngunit bago pa man niya makalabit ang gatil, yung isang mabilis na paggalaw mula sa gilid ang nagpabagsak sa kanya. Si Gabriel. Ang lalaking akala ni Frida ay tuluyan ng tumalikod ay biglang lumitaw din na luhong si Teresa upang agawin ang sandata. Isang maikling pagbubuno ang nangyari sa madamong, lupa kasunod ang tulog ng isang putok na tumama sa hangin. Nang dumating ang mga pulis, mabilis nilang napalibutan at nadakip si Teresa. Si Gabriel ay nanatiling nakaluhod hinihingal habang dahan-dahang itinaas ang kanyang mga kamay upang sumuko. Tumingin siya kay Frida, ang kanyang mga mata ay puno ng isang huling hiling ng patawad. I'm sorry, Frida. Hindi ko kayang makita kang mamatay. Bulong ni Gabriel bago siya tuluyang pinawasan ng mga awtoridad. Nang kumalma ang paligid, lumapit si Frida sa kanyang ama na ngayon ay ginagamot na ng mga medics. Kinuha niya ang sunog na papel na nakuha niya kanina. Papa, totoo ba? Tanong ni Frida, ang kanyang boses ay malamig at puno ng panghuhusga. Ibinenta mo ba ako sa mga De La Vega para pagtakpan ang pagkakamali mo noon? Was I just a sacrificial lamb? Huminga ng malalim si Mr. Navarro. Ang kanyang mga mata ay hindi makatingin ng diretsyo sa anak. I thought I was protecting you, Frida. I thought if I hid you in a prominent family, hinding-hindi ka mahahanap ng mga taong gustong makigante sa akin. I didn't know how cruel Donata could be. Naramdaman ni Frida ang isang matinding pagod na bumabalot sa kanyang buong pagkatao. Ang tagumpay na inaakala niyang magbibigay ng kapayapaan ay tila isang mapait na bunga. Nahanap niya ang kanyang ama, nakuha niya ang yaman, at napaalis niya ang mga kaaway. Ngunit ang sugat ng 15 taon ay tila lalong lumalim. Tumayo si Frida at tiningnan ang nasulog na mansyon. Ang liwanag ng umaga ay nagsisimula ng sumikat, tinatanggal ang kadiliman ng gabi. I am going to San Jose. Wika ni Frida sa kanyang assistant, ang kanyang boses ay puno ng paninindigan. I am going to bring my father home. Ang totoong tatay ko. Habang naglalakad siya patungo sa kanyang sasakyan, iniwan niya ang lahat, ang gulo, ang mga De La Vega at ang mga lihim ng Navarro. Ngunit sa kanyang isipan, isang huling imahe ang nananatili, ang mukha ni Mateo sa gitna ng apoy. Patay na ba ito? O ang multo ng kanyang nakaraan ay patuloy na susunod sa kanya kahit saang dako siya magpunta? Isang huling sulyap sa rearview mirror, nakita ni Frida ang isang pamilyar na anino na nakatayo sa malayong dulo ng kalsada, nanonood sa kanyang pag-alis. Isang taong hindi dapat naroon. 15 taon akong naging asawa. 15 taon akong naglingkod, pero sa huli, isa lang pala akong kabayaran sa isang utang na hindi ko naman ginawa. Ang pait ng mga salitang ito ay tila lasa ng apdo sa dila ni Frida habang nakatingin siya sa kawalan sa loob ng tumatakbong sasakyan. Ang bawat ilaw ng post sa kalsada na dumadaan ay tila mga segment ng kanyang buhay na mabilis na lumilipas, mga taon ng pagsasakripisyo na yo'y tila mga pahina ng isang sinunog na libro. Ang kanyang mga kamay na dati ay laging abala sa pag-aalaga sa iba ay nakapatong na ngayon sa kanyang kandungan. Walang kibo-pagod at tila naghahanap ng sariling direksyon. Nararamdaman niya ang matinding pagod na hindi kayang pawiin ng tulog. Ito ay pagod ng kaluluwang labis na minanipula. Ang amoy ng usok mula sa nasunog na library ay tila nanunuot pa rin sa kanyang buhok at balat, isang malupit na paalaala na ang kanyang nakaraan ay tuluyan ng naging abo. Ngunit sa kabila ng sakit, may isang bahagi ng kanyang puso na nagsisimulang tumibok ng may bagong layunin. Madam, malapit na po tayo sa medical facility kung nasaan ang inyong ama.
Ulat ng kanyang driver ang boses nito ay puno ng paggalang at pag-iingat. Salamat, Rico. Gusto ko munang mapag-isa sa loob kapag dumating tayo, sagot ni Frida. Ang kanyang boses ay mahina ngunit may otoridad na hindi matitibag. Pagdating sa pribadong pasilidad, sinalubong siya ng malinis na amoy ng lavender at ang katahimikan na tila isang yakap pagkatapos ng isang mahabang bagyo. Pumasok si Frida sa silid kung nasaan ang kanyang ama, ang lalaking itinago sa San Jose Caring Home. Nakahiga ito ng mahimbing ang mukha ay payapa na ngayon sa ilalim ng malinis na puting kumot. Lumapit si Frida at kinuha ang isang palanggana ng maligamgam na tubig at isang malinis na bimpo. Dahan-dahan niyang pinunasan ang mga kamay ng kanyang ama. Ang bawat galaw niya ay puno ng pag-iingat, isang pag-aalaga na lab, 5 taon niyang ibinigay sa mga taong hindi marunong tumanaw ng utang na loob. Ngunit na yon ay ibinibigay niya sa taong tunay na nagmamay-ari ng kanyang dugo. Papa, narito na ako. Hindi ka na babalik sa dilim, bulong ni Frida. Ang isang patak ng kanyang luha ay nalaglag sa kamay ng matanda, isang tahimik na binyag ng kanilang bagong simula. Ito ang kanyang golden moment, ang pagkilala na ang tunay na yaman ay hindi ang mga titulo ng lupa o ang bilyon-milyong shares sa kumpanya, kundi ang kakayahang mag-alaga ng walang hinihintay na kapalit sa tamang tao sa tamang pagkakataon. Ngunit ang katahimikan ay muling bumasag nang tumunog ang kanyang telepono. Isang mensahe mula sa kanyang head of security na naiwan sa nasunog na estate. Madam, may mahalagang balita. Ang mga bumbero ay natapos na sa pag-inspeksyon sa guho ng library. Nakita nila ang katawan ni Donata, yakap pa rin ang mga sunog na dokumento. Pero madam, si Mateo, hindi nila mahanap ang kanyang katawan. May isang bintana sa likuran na sadyang binasag mula sa loob bago gumuho ang kisame. Nabitawan ni Frida ang bimpo. Ang tubig sa palanggana ay gumalaw, lumilik-a ng maliliit na alon na tila sumasalamin sa kaba sa kanyang dibdib. Hindi patay si Mateo. Ang aninong nakita niya sa rearview mirror kanina ang figurang nakatayo sa dulo ng kalsada. Habang siya ay umaalis, ay hindi guni-guni. Rico, dagdagan ng security sa paligid ng pasilidad na ito. Na yun din, utos ni Frida habang mabilis na lumalabas ng silid. Habang naglalakad siya sa hallway, naramdaman niya ang isang malamig na presen siya sa kanyang likuran. Ang bawat pintong nadadaanan niya ay tila may nakatagong panganib. Alam ni Mateo ang lugar na ito. Alam ni Mateo ang lahat ng kanyang galaw dahil sa loob ng labin, 5 taon siya ang nagturo sa lalaki kung paano siya mag-isip. Biglang namatay ang lahat ng ilaw sa pasilidad. Ang emergency lights ay hindi agad suminde. Nag-iiwan kay Frida sa gitna ng isang madilim at mahabang hallway. Ang tanging maririnig ay ang mabilis na pag-inga ni Frida at ang mahinang tunog ng pagtulo ng tubig mula sa isang dispenser sa malayo. Pagkatapos narinig niya ito, isang mahina at pamilyar na sipol ang himig na laging sinusipol ni Mateo tuwing siya ay masaya o kapag mayroon siyang nakuhang tagumpay. Frida, akala mo ba ay ganun lang kadali ako mawawala? Ang boses ni Mateo ay nanggagaling sa dilim parang isang multong bumabalik mula sa hukay. You took my mother. You took my life. Ngayon, kukunin ko ang tanging bagay na nagpapasaya sa'yo. Napaatras si Frida, ang kanyang mga kamay ay pilit na kinakapa ang pader. Ang kanyang puso ay tila sasabog na sa takot, ngunit sa gitna ng dilim ang kanyang isipan ay nananatiling matalas. Mateo, sumuko ka na? Wala ka ng matatakbuhan? Hiyaw ni Frida. Ngunit ang kanyang boses ay nilalamon ng katahimikan ng gabi. Isang mabilis na paggalaw ang naramdaman ni Frida sa kanyang kanan. Isang kamay ang marahas na humawak sa kanyang braso at isang malamig na bakal ang dumikit sa kanyang leeg. Ang amoy ng sunog na laman at gasolina ay sumalubong sa kanyang pang-amoy. Ang amoy ni Mateo na nakaligtas mula sa impyerno. Hindi ako susuko, Frida. Sabay tayong mawawala, bulong ni Mateo sa kanyang tenga. Sana pinatay na lang kita noong gabi ng anibersaryo natin, Frida. Sana hindi lang sampal ang ibinigay ko sa'yo, kundi isang bala na tatapos sa paghihirap nating dalawa. Ang mainit na hininga ni Mateo sa kanyang tainga ay amoy usok at dugo.
Ang bakal na nakadiin sa kanyang leeg ay nanginginig isang senyales na ang lalaking lab, in 5 taon niyang tinawag na asawa, ay tuluyan ng nilamon ng kawalan ng katinuan. Sa loob ng madilim na hallway ng pasilidad, tanging ang mahinang liwanag mula sa labas ng bintana ang nagbibigay ng anino sa kanilang dalawa, isang biktima at isang halimaw na pilit na sumasama sa hukay ang lahat ng kanyang nadaraanan. Nararamdaman ni Frida ang malapot na dugo mula sa mga sugat ni Mateo na dumidikit sa kanyang damit. Ang bawat paggalaw ng lalaki ay may kasamang mahinang tunog ng pag-aray, patunay na ang kanyang katawan ay puno ng lapnos mula sa sunog sa mansyon. Ngunit ang sakit ng pisikal na sugat ni Mateo ay tila walang-wala sa sakit ng kanyang sugatang garbo. Mateo, bitawan mo ako. Hindi mo na kailangan dagdagan ng mga kasalanan mo, bulong ni Frida. Pilit na pinapanatili ang tatag ng kanyang boses kahit na ang kanyang mga tuhod ay tila malapit ng bumigay. Kasalanan? Ikaw ang may kasalanan ng lahat ng ito. Hiyaw ni Mateo, ang kanyang boses ay nanginginig sa pot. Binigay ko sa iyo ang lahat. Binigyan kita ng pangalan. Binigyan kita ng buhay na pangarap, ng balet ng babae. At paano mo ako binalikan? Sinira mo ang pamilya ko? Pinatay mo ang nanay ko? Hindi ko pinatay si Donata, Mateo. Ang sarili niyang kasakiman ang pumatay sa kanya. At ang pangalang ibinigay mo sa akin yon, ang naging kulungan ko sa loob ng 15 taon. Sagot ni Frida. Ang kanyang mga mata ay nananatiling nakapikit nang mariin pilit na inaalala ang mukha ng kanyang ama sa kabilang silid. Marahas na hinila ni Mateo si Frida patungo sa pinto ng silid ng kanyang ama. Ang tunog ng pagkaladkad ng kanyang sapatos sa makinis na sahig ay tila isang martsa ng kamatayan. Sa bawat hakbang naramdaman ni Frida ang pag-asa na dahan-dahang naglalaho. Gusto mong makasama ang tatay mo, di ba? Sige, pagsasamahin ko kayo. Pagsasamahin ko kayo sa kabilang buhay. Gamit ang kanyang siko, marahas na itinulak ni Mateo ang pinto ng silid. Ang tunog ng pagtama ng pinto sa pader ay umalingaw-ngaw sa buong pasilidad. Ngunit ang kanyang ama ay nananatiling mahimbing ang tulog, walang malay sa panganib na nasa harap niya. Mateo, huwag maawa ka sa matanda. Pakiusap ni Frida, ang kanyang mga luha ay tuluyan ng pumatak. Kunin mo na ang lahat sa akin, huwag lang siya. Wala ka nang ibibigay sa akin, Frida? Wala na. Humalahak si Mateo, isang tunog na kasing talim ng labaha. Itinutok niya ang baril sa natutulog na ama ni Frida. Ito ang kabayaran sa lahat ng ginawa mo. Sa gitna ng tensyon, isang bagay ang napansin ni Frida. Sa ilalim ng hospital bed, nakita niya ang anino ng isang tao. Ang kanyang head of security na si Rico ay kanina pa pala naroon, naghihintay ng tamang pagkakataon. Sa isang iglap, nagtama ang kanilang mga mata sa pamamagitan ng refleksyon sa bintana. Alam ni Frida na kailangan niyang ilihis ang atensyon ni Mateo. Mateo, tingnan mo ako. Wika ni Frida. Ang kanyang boses ay biglang lumambot, bumabalik sa tono ng mapagmahal na asawang 15 taon niyang ginampanan. Remember the first time we met? Sabi mo ako ang anghel na nagligtas sa iyo mula sa kalungkutan? Sabi mo hinding-hindi mo ako sasaktan. Sandaling natigilan si Mateo. Ang baril ay bahagyang bumaba. Ang kanyang mga mata ay tila naguluhan, bumabalik sa mga alaala ng nakaraan na pilit niyang ibinabaon sa galit. I loved you, Mateo. Kahit na sinasaktan mo ako, kahit na pinapahiya ako ni Donata, minahal kita dahil naniwala ako na may kabutihan pa sa loob mo. Patuloy ni Frida. Dahan-dahan siyang humahakbang papalapit sa asawa. Hindi pa huli ang lahat. Pwede tayong magsimula ulit malayo rito. Bitawan mo lang ang baril. Ang golden moment na ito ang sandali ng wad. Ngunit epektibong pagpapakita ng pag-ibig ay naging sapat upang manginig ang kamay ni Mateo. Ang kanyang mga mata ay nagsimulang mangilid ng luha. Frida, totoo ba? Pwede pa ba? Ngunit ang muling paglamlambot ni Mateo ay naputol nang muling bumukas ang mga emergency lights ng pasilidad. Ang biglang liwanag ay nagpasilaw sa kanya, at sa pagkakataong yon, nakita niya ang anino ni Rico na lumalabas mula sa ilalim ng kama. Niloloko mo lang ako. Sigaw ni Mateo, ang kanyang mukha ay naging kasing pula ng apoy.
Kasabay ng kanyang pagsigaw, isang malakas na tunog ng pagkabasag ng bintana ang narinig mula sa likuran ni Mateo. Ang mga elite security forces ng Navarro Group ay pumasok na parang mga anino mula sa rooftop. Sa gitna ng kaguluhan, mabilis na binuhat ni Mateo si Frida at ginawang panangga. Ang tunog ng mga baril na ikinakasa ay tila hudyat ng isang madugong pagtatapos. Isang hakbang pa at sasabog ang bunggo ng babaeng ito. Hiyaw ni Mateo sa mga pulis. Ngunit sa gitna ng sigawan, isang mahinang boses ang narinig mula sa hospital bed. Ang ama ni Frida ay dahan-dahang nagmulat ng mata. Tumiin siya kay Mateo hindi nang may takot, kundi nang may matinding awa. Mateo? Anak? Sapat na. Ang mahinang tinig ng matanda ay tila isang banal na utos na nagpatahimik sa buong silid. Napatitig si Mateo sa matanda. Ang kanyang kamay na humahawak sa baril ay nagsimulang manginig ng higit kailanman. Ang katahimikan sa silid ay tila isang mabigat na timbang na nagpapabagsak sa kanyang balikat. Eksaktong sa sandaling iyon, isang mabilis na pagputok ang umalingaw-ngaw. Hindi ito mula sa mga pulis, kundi mula sa baril ni Mateo na hindi sinasadyang kumalablit dahil sa kanyang panginginig. Ang bala ay tumama sa kisa, ay nagdulot ng pagbagsak ng mga bubog. Dahil sa gulat na bitawan ni Mateo si Frida. Mabilis siyang dinaluhong ni Rico at ng iba pang mga bodyguard. Isang marahas na pagbubuno ang nangyari. Sa sahig ang tunog ng pakikipaglaban at ang mga sigaw ng desperasyon ni Mateo ay yumanig sa buong gusali. Nang tuluyan ng masecure si Mateo, mabilis na lumapit si Frida sa kanyang ama. Papa? Papa? Ayos lang ba kayo? Ningiti sana ang matanda. Ngunit isang bagong problema ang napansin ni Frida. Ang monitor sa gilid ng kama ay nagsimulang maglabas ng isang mabilis at nakakatarantang tunog. Ang puso ng kanyang ama ay hindi nakayanan ang matinding stress ng pangyayari. Doktor, kailangan namin ng doktor. Hiyaw ni Frida ang kanyang mga kamay ay muling napuno ng dugo, ngunit sa pagkakataong ito, dugo ito ng taong tanging natitira sa kanya. Habang hinihila palabas si Mateo, lumingon siya kay Frida sa huling pagkakataon. Ang kanyang mukha ay puno ng baliw na tawa. Wala kang ititira sa akin, Frida. Kaya wala ring matitira sa'yo. Ang tunog ng isang mahabang guhit sa monitor ay tila isang hatol na mas masakit pa sa anumang sampal na natanggap ko sa buong buhay ko. Ito ang tunog ng katahimikan na pilit na nagnanahaw sa huling pagkakataon kong maging isang anak. Ang bawat segundong lumilipas sa loob ng silid ay tila isang siglo para kay Frida. Habang itinutulak siya ng mga nurse palayo sa kama ng kanyang ama, naramdaman niya ang malamig na sahig sa ilalim ng kanyang mga tuhod. Napaluhod siya, ang kanyang mga kamay ay nakakuyom habang pinapanood ang marahas ngunit ritmikong pagpindot ng doktor sa dibdib ng kanyang ama. Ang bawat pag-angat at pagbagsak ng mga kamay ng mediko ay tila isang desperadong sayaw sa pagitan ng buhay at kamatayan. Stay with me, Papa. Huwag mo akong iwan ngayon. Please, hihingi pa ako ng tawad sa lahat ng taon na wala ako. Ang hikbi ni Frida ay nananatiling nakakulong sa kanyang lalamunan, sumasaka sa bawat hininga niya. Ang silid na kanina lang ay naging entablado ng karahasan ni Mateo, ay naging isang dambana ng huling pakikibaka. Ang amoy ng antiseptic ay lalong naging matapang humahalo sa amoy ng pawis at takot. Tumingin si Frida sa binta kung saan dinala si Mateo. Alam niyang sa mga sandaling ito, ang lalaking sumira sa kanyang buhay ay nakagapos na at hinding-hindi na muling makakapanakit. Ngunit ang tagumpay na yon ay walang halaga kung ang taong pinakamahalaga sa kanya ay tuluyan ng bibitaw. Clear. Ang sigaw ng doktor ay sinundan ng isang mahinang tunog ng kuryente na dumaan sa katawan ng kanyang ama. Ang katawan ng matanda ay tumalbog ng bahagya tila isang ibong pilit na pinapalipad muli pagkatapos mabali ang mga pakpak. Isang sandali ng nakakabing katahimikan ang bumalot sa buong silid. Tumigil ang lahat. Ang tanging maririnig ay ang mabilis na paghinga ni Frida at ang mahinang pagpatak ng pawis mula sa noo ng doktor. Pagkatapos isang mahina,
ngunit matatag na tunog ang muling narinig mula sa monitor, isang mabilis na pitik kasunod, ang isa pa hanggang sa maging isang regular na ritmo ng buhay. He's back! Stable na ang heart rate niya. Ang buntong hininga ng doktor ay tila isang anghel na nagbalita ng kaligtasan. Nang hina ang buong katawan ni Frida sa sobrang ginhawa, napasandal siya sa pader, ang kanyang mga luha ay tuluyan ng umagos, hindi dahil sa pait, kundi dahil sa isang pasasalamat na ngayon lang niya naramdaman. Dahan-dahan siyang lumapit sa kama nang payagan siya ng mga nurse. Kinuha niya ang nanginginig na kamay ng kanyang ama at itinapat ito sa kanyang pisingi. Ito ang golden moment na nagpabago sa lahat. Sa gitna ng puting silid sa ilalim ng maliliwanag na ilaw, naramdaman ni Frida ang init ng balat ng kanyang ama. Sa sandaling yon, ang 15 taon ng pagdurusa kay Mateo, ang pang-aapi ni Donata, at ang lahat ng panloloko ni Teresa ay tila naging maliliit na alikabok na tinangay ng hangin. Ang tanging totoo ay ang pintig ng nararamdaman niya sa ilalim ng kanyang palad. Anak. Ang mahinang tawag ng kanyang ama, kahit na hindi pa nito maidilat ang mga mata, ay tila isang musika na nagpagaling sa bawat sugat sa kaluluwa ni Frida. Andito lang ako, Papa. Hinding-hindi na ako aalis. Bulong ni Frida habang hinahalikan ng kamay ng matanda. Lumipas ang mga oras at ang sikat ng araw ay nagsimula ng pumasok sa binta at nagbibigay ng gintong liwanag sa loob ng silid. Dumating ang kanyang head of security na si Rico, may dalang ulat mula sa labas. Madam, tapos na po ang lahat. Mateo is now in maximum security under heavy guard, and Teresa has started giving her statement about the crimes of the De La Vegas. Ang lahat ng nakaw na yaman ay dahan-dahan nang naibabalik sa ilalim ng inyong pangalan. Ulat ni Rico, ang kanyang boses ay puno ng kalmado. Tumangulang si Frida. Ang yaman ay hindi na mahalaga sa kanya ngayon. Ang kailangan niya ay ang kapayapaang ninakaw sa kanya noong siya ay naging asawa pa lamang. Dahan-dahan niyang inayos ang kwintas na hugis-leong ginto sa kanyang leeg. Ang simbolo ng pamilya Navarro ay hindi na isang gintong hawla, kundi isang kalasag na handang protektahan ang kanyang kinabukasan. Tumingin siya sa salamin at nakita ang isang babaeng hindi nawasak, kundi isang babaeng nabuo mula sa mga piraso ng kanyang sariling katapangan. Habang pinagmamasdan niya ang payapang muka ng kanyang ama, nakaramdam siya ng isang kakaibang ginhawa. Ngunit sa gitna ng kanyang katahimikan, isang huling dokumento ang iniabot sa kanya ni Rico, isang liham na nakuha mula sa mga labi ng nasunog na library ni Donata. Isang liham na nakatadhana para sa kanya, ngunit itinago sa loob ng 15 taon. Nang buksan ni Frida ang sulat, ang mga unang salita ay nagpabilis muli sa kanyang puso. Para sa aking mahal na anak, kung mababasa mo ito, ibig sabihin ay nahanap mo na ang daan pabalik. Ang panahon ay parang agos ng ilog. Hindi nito kayang ibalik ang mga naanod na piraso ng kahapon, ngunit kaya nitong linisin ang mga sugat na iniwan ng nakaraan. Sa bawat paglubog ng araw, may pangako ng isang bukas na hindi na kailangang ikultun sa anino ng takot. Nakatayo si Frida sa gitna ng isang malawak at luntiang harden na nakaharap sa dagat. Ang simoy ng hangin ay amoy asin at bagong tabas na damo, isang amoy na malayo sa lansa ng adobo at usok ng sunog na huling bumalot sa kanyang buhay. Sa lugar na ito, ang katahimikan ay hindi nakakabingi, kundi isang malambot na musika na nagpapatulog sa mga multo ng kanyang 15 taon na paghihirap. Sa kanyang kamay ay hawak niya ang liham na nakuha mula sa guho ng library. Binasa niya ito sa huling pagkakataon. Ang sulat ay mula sa kanyang biological father na isinulat bago ito tuluyang itinago ni Donata. Frida, aking anak, huwag mong isiping ikaw ay isang kabayaran. Ikaw ang aking pinakamahalagang iyas. Kung dumating ang araw na maligaw ka sa gitna ng mga taong, ang tanging hangad ay gamitin ka, lumingon ka sa iyong puso. Doon mo matatagpuan ang lakas na hindi kayang nakawin ng kahit sinong De La Vega. Patawarin mo ako kung hindi kita nagawang protektahan sa simula. Ngunit alam kong sa huli, ikaw ang magliligtas sa atin lahat. Isang banayad ng ngiti ang sumilay sa mga labi ni Frida. Dahan-dahan niyang itinupi ang papel at inilagay sa loob ng isang kahon ng mga alaala. Hindi na siya galit.
Ang put na dati ay parang isang nagbabagang uling sa kanyang dibdib ay dahan-dahan nang naging abo at tinangay ng hangin. Madam Frida, handa na po ang lahat para sa opening ng foundation. Wika ni Rico, na ngayon ay hindi lang bodyguard, kundi isa ng pinagkakatiwala ang manager ng Frida Navarro Foundation, isang shelter para sa mga kababaihang biktima ng domestic abuse at manipulation. Salamat, Rico. Papunta na ako. Sagot ni Frida. Lumingon siya sa kanyang ama na ngayon ay nakaupo sa isang armchair sa balkona, masigla nang nagbabasa ng libro habang tinatamasa ang sikat ng araw. Isang mahaba at matiwasay na paghinga ang pinakawala ni Frida. Ito ang kapayapaang hinangad niya ang kapayapaan ng isang taong hindi lang nagtagumpay kundi tunay na nakalaya. Samantala sa isang madilim at masikip na selda sa New Bilibid Prison, nakaupo si Mateo sa sahig. Ang kanyang mga kamay na dati ay tanging mga mamahaling relo lamang ang hinahawakan, ay puno na ngayon ng mga sugat mula sa sapilitang paggawa. Sa bawat pagpikit niya, nakikita niya ang mukha ni Frida, hindi ang maamong mukha ng asawang sinasaktan niya, kundi ang mukha ng isang reyna nang hindi na niya kailanman maaabot. Ang kanyang pagsisisi ay tila isang hatol na habang buhay niyang papasanin. Wala nang Donata na magtatanggol sa kanya, at wala nang Teresa na gagamit sa kanya. Siya ay nag-iisa sa gitna ng kanyang sariling pagkatalo. Dumaan ang mga buwan at ang lupang kinatitirikan ng dating mansyon ng mga De La Vega ay tuluyan ng binili ni Frida. Ngunit hindi niya ito muling itinayo bilang isang palasyo. Ginawa niya itong isang pampublikong parke at library. Sa gitna ng parke, may isang estatwa ng isang babaeng nakatingala sa langit ang mga kamay, ay bukas tila tinatanggap ang ulan. Sa huling bahagi ng araw na yon, dinalaw ni Frida ang puntod ni Donata. Walang marang, yung bulaklak tanging isang simpleng puting kandila ang kanyang itinirik. Patawad, Donata, bulong ni Frida sa hangin. Pinapatawad na kita, hindi dahil karapat-dapat ka, kundi dahil karapat-dapat ang puso ko sa kapayapaan. Sa kanyang paglalakad palayo, nakaramdam si Frida ng isang kakaibang gaan. Ang 15 taon ay hindi nawala, ngunit ang mga ito ay naging pundasyon ng isang mas matatag na Frida. Ang bawat luhang pumatak noon ay naging pataba sa kanyang pagkatao upang muling mamukadkad sa gitna ng bagong umaga. Habang sumasakay siya sa kanyang sasakyan, tumunog ang kanyang telpono. Hindi na ito isang misteryosong texter o isang pananakot. Isang voice message ito mula sa kanyang ama. Frida anak, huwag kang magpakalate. Nagluto ako ng paborito mong sinigang, uwi ka na! Isang tunog ng masayang tawa ang kumawala sa mga labi ni Frida. Ang pag-uwi ay hindi na tungkol sa isang gusali, kundi tungkol sa mga taong tunay na nagpapahalaga sa kanya. Habang minamaneho niya ang sasakyan patungo sa dapit, hapon ang huling imahe ng kanyang nakaraan ay dahan-dahang naglaho sa rearview mirror. Iniwan ang lahat ng pait at tinanggap ang bawat tamis ng kanyang bagong simula. Ang bawat patak ng ulan noong gabing yon ay napalitan na ng init ng sabaw sa hapagkainan at ang bawat sugat sa puso ni Frida ay nahanap na ang kanyang lunas sa piling ng kanyang tunay na ama. Ang katahimikan sa paligid ay hindi na tanda ng pangungulila, kundi isang malalim na buntong hininga ng isang babaeng sa wakas ay nakauwi na sa kanyang sarili. Mga mahal kong tagapakinig, maraming salamat sa pagtitiyaga at sa pagsama sa akin sa mahabang paglalakbay na ito ni Frida. Habang isinusulat ko ang kwentong ito, lalo na nung bahaging sinampal siya ni Donata sa harap ng kanyang mga bisita sa gabi ng kanyang anibersaryo, tila huminturin ang pintig ng puso ko sa tindi ng sakit at kawalang katarungan. Ang bawat salitang binitawan ko ay hango sa mga totoong hibla ng buhay na nakikita ko sa ating paligid, mga kwento ng pagsasakripisyo, pagtitiis at ang matamis na pagbangon. Ang buhay natin ay parang isang putaheng matagal na isinalang sa apoy. Hindi ang pait ng mapaglaram tadhana ang nagpapasarap dito, kundi ang dahan-dahang pagpapakulo ng ating pagkatao, hanggang sa mahanap natin ang tamang timpla ng ating kalakasan. Kung kayo ang nasa kalagayan ni Frida, kaya nyo rin bang bitawan ang lahat ng yaman at kapangyarihan kapalit ng isang tahimik na buhay kasama ang inyong pamilya? O mas nanaisin nyo bang makita ang tuluyang pagbagsak ng mga taong nanakit sa inyo?
Napaka-importante sa akin na malaman ang inyong saloobin habang pinakikinggan nyo ang huling bahagi ng kwentong ito. Ano ang inyong ginagawa? Marahil ay nagtutupi kayo ng mga damit, nagluluto ng hapunan, O baka nagpapahinga matapos ang isang nakakapagod na araw sa trabaho. ibahagi niyo naman sa amin sa comment section kung saang dako kayo ng mundo nakikinig ngayon. Dito sa ating munting tahanan, ang bawat boses nyo ay mahalaga at laging may handang makinig. Huwag niyo ring kalimutang i-like at i-share ang kwentong ito kung ito ay naghatid ng kahit kaanting liwanag sa inyong puso. Nawai manatili kayong matatag sa anumang bagyong kinakaharap nyo ngayon. Tandaan nyo tulad ni Frida kayo, ang may hawak ng panulat sa sarili ninyong kasaysayan. Hanggang sa muli nating pagkikita sa susunod na kwento ng buhay at pag-ibig. Pamagat ng kwento ang lihim na pamana ng puso, laruang paalala ang lahat ng mga tauhan at sitwasyon sa kwentong ito ay katang-isip lamang na nilikha para sa layuning libangan at upang maghatid ng positibong mensahe sa bawat isa.